Aray! Ang kamay na ito, hindi sa akin ito. Napalipat ako sa ibang mundo. Ning Zeshuang, hindi pa pumapasok sa buto ang diwa ng espada. Si Lu Changjin ngayon, kaya niyang magtiis. Guro, kagalang-galang, at ang espadang ito. Ako ang nagsaksak nito. Host, wag mo munang itusok. Nasa loob ka na ng isang nobela. May isang mabalahibong bola na nahulog mula sa langit at tinatawag pa akong host. Tingnan mong mabuti, ang nasa ilalim ng paa mo ay ang nasa orihinal na nobela. Ang kontrabidang sa hinaharap ay isang saksak lang ang itatarak sa dibdib mo. Sinubaybayan ko ang librong ito, pero kalahati lang ang naabot ko bago natigil ang update. Paano niya winasak ang sekta sa huli? Paano niya pinatay ang guro? Wala akong nakita ni isang salita. Ako si Xiao Juan, ang sistema. Sa hinaharap, tutulungan kitang baguhin ang kapalaran mo. Pumila ka muna para sa pagbabago ng kapalaran. Nakasaksak pa ang espadang ito sa katawan ng tao. Bakit tumigil ang guro ng espada? Guro. Guro ng espada. Hindi dapat maputol ang pagsubok sa espada. Ang batang ito ay ipinanganak na may buto ng demonyong espada. Kung hindi siya patitibayin ng sandaang espada, balang araw ay tiyak na magiging salot siya. Mula siya sa hanay ng mga alalay, na personal na subukin ng guro ng espada. Ay swerte niya. Hurno lang ng pagsubok sa espada. Bakit pa nag-aalinlangan ang guro ng espada? Kaya ko pa, guro. Hindi lang siya malambot ang puso. Mukhang muling sumigla si Tioning ngayon. Noong dati kapag nagbibigay siya ng utos. Kasing lamig ng utos ng espada ang boses niya. Hindi niya kailanman tatanungin kung tao ba ang hurno ng pagsubok sa espada. Ganyan ang mga tuntunin ng sekta. Ako ang nagtatanong sa iyo. Hindi tao ang hurno ng pagsubok sa espada. Hindi mo siya kayang talunin ngayon. Alam ko, kaya panakot lang ang kaya kong gawin. Napanatili ko na ang aking katauhan. Kapag lumambot ako, mabubuking ang lahat. Bukod sa pagtango, may silbi ka pa ba? Maaari kong iulat ang antas ng pagdilim at bawasan ang bonus mo. Pipigil na po ba kayo, guro? Mali ang tingin na iyan. Hindi ubra ang espadang ito. Nakabaon na sa buto ang diwa ng espada ng guro ng espada. Kung pilit itong babawiin, tiyak na babalik ang pinsala. Ang backlash o ang pagpapatay niya sa iyo sa hinaharap. Alin ang mas masakit? Sa teorya lang. Sige na, tumahimik ka. Hindi pwedeng mapasok ng backlash ang mga ugat ng espiritu ng host. Alam ko. Hindi naman sa wala akong pakiramdam sa sakit. Kung babawiin ko ang espada, ano ang problema doon? Pero buto ng demonyong espada siya. Sinabi ko na. Hindi ubra ang espadang ito. Ngayon, dadalo sa seremonya ang sandaan-daang disipulo. Kung dito iyon mapuputol, paano magbibigay ng paliwanag ang sekta? Sino ang humihingi sa akin ng paliwanag? Hindi ako nangangahas. Magaling kang magpanggap, host. Hindi ako nagkukunwari. Halos manhid na ako sa sakit. Talagang may dating na pangguro ng espada. Bigyan mo ako ng praktikal na tulong. Bumaba ang antas ng pagdilim. Talagang bumaba. Guro, sabihin mo. Siyempre, hindi pwede. Dahil sa bandang huli, papatayin mo ako. Ngayon, ililigtas ko muna ang buhay ko. Dahil lang ayokong. May reklamo ka. Padalos-dalos man, bagay pa rin sa malamig na imahe ng guro ng espada. Bawasan mo ang salita, kaya pa bang iligtas ang kilig ninyong iyon? Hindi nakikinig siguro noon. Noon. Nasabi ko nang hindi dapat. Host, mukhang ayaw na niyang magsalita. Bangon, Lu Changjin. Ang sugat mo. Nagising na ang Sword Demon Bone. Umatras ka muna. Umatras, hindi maaaring manatili sa entablado ang batang ito. Ipaalis siya, guro. Host? Huwag ka nang tumusok ulit. Ano na kaya ang mangyayari kay Xiao Juan sa likod nito? Hindi ko rin alam. Kung gayon, buhayin muna natin ang susunod na kabanata. Guro, huwag kayong gumalaw. Tumahimik ka, huwag kang mangulit. Ni ang ipahid na gamot, nagawa ko pang baluktot. Pinapasaan mo pa ako sa balikat mo. Host, ang gasa ay kailangang ibalot muna sa braso. Aling braso ang unahin? Host, sistema ako ng kwento. Hindi ako sistema ng pag-aalaga. Kung gayon, ano ang silbi mo? Ako ang nagbabalita ng totoo kapag pumalpak ka. Hindi ka ba maniniwalang babawasan ko ang puntos mo sa dog food? Iminumungkahi kong itapon mo na lang ang gamot. Bagay sa malamig na guro ng espada ang ayos na iyon. Ikaw mismo ang gumawa, hindi na darating siguro mismo. Hindi naman naputol ang kamay mo. Tinuhog ng guro ang balikat mo, hindi rin naputol ang isa mo pang kamay. Ngayong araw, siguro. Ay talagang marunong umawa ng tao. Kahit paano pakinggan, parang may mapanuyang tono. Hindi naman siya ganyan. Ayaw niyang lagyan ng gamot, hindi mangahas ang alagad. Masakit pa rin. Guro, tinatanong ako. Ako ang nagtatanong sa Swordbone. Hindi siya sumasagot. Host, napakatalas niya. Nahalata niya. Bakit naririnig iyon ni Guro? Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Dahil bahagi iyon ng aking buto. Lu Changjin. Ang pinakamainam mong gawin ngayon ay gamutin ang sugat mo tapos mabuhay. Noon, siguro, ay hindi pinapansin iyon at saka siya bumagsak. Kung tatablan siya nito, marahil matagal nang walang nagsabi sa kanya na mabuhay. Guro, hindi ako palalampasin ng sekta. Kung gayon, hayaan mo silang sumubok laban sa akin. Sabi nila, noong nakaraan may biglang kaguluhan sa espada.
Nag-ugong ang daan-daang espada. Wala na ang Sword Demon Bone. Habang mas malakas ang kaguluhan, mas dapat itong pigilan. Kailangan ba talaga nilang magsalita ng napakalakas? Para marinig mo ng malinaw kung saan nagmumula ang puot. Salamat, hindi na kailangan ng ganoong pag-aalaga. Guro ng espada Ning. Ngayong araw, gaya ng dati, ang daan-daang alagad ay magmumuni sa espada. Si Lu Changjin ang gagawing hurno sa pagsubok ng espada. Pakiusap, pahintulutan ninyo, guro ng espada. Susundin ng alagad na ito ang ayos ng guro. Bakit ka pa nagpapakunyaring masunurin? Dahil lumambot na ang puso ng guro ng espada. Bakit hindi ako muna ang sumubok ngayon? Pinapayagan ko. Sword Sovereign. Batay sa lumang alituntunin ng sekta. Pinapayagan ko. Hindi ko kayo kailanman sinaktan, guro at mga kapatid. Sword Sovereign. Ang disipulo ay nagpapatalas lamang ng kaluluwa ng espada. Sinabi kong umatras ka. Gustong mong saktan ang bida. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan, Sword Sovereign, na saktan siya? Ang disipulo ay sumusunod lamang sa lumang alituntunin upang subukan ang espada. Ang lumang alituntunin ang nag-utos sa iyo na saktan ang kanyang lumang suga. Disipulo. Ayaw kong makinig sa aking utos. Anong nangyayari? Ang diwa ng espada ay nasupil. Host? Anong mayroon? Alam ko. Ngunit atras ka ba sa atake na ito? Guro. Hindi ninyo kailangan subukan ang aking tao. Nagkamali ang disipulo. Saan ka nagkamali? Ang disipulo ay hindi dapat umasta na ang isang tao ay parang hurno ng espada. Sword Sovereign, mag-ingat sa sinasabi mo. Ang sistemang hurno ng pagsubok sa espada ay ipinamana ng sekta. Hindi ito nag-iisa lamang na desisyon ng disipulo. Kaya may pagkakamali ka rin. Maraming salamat, guro. Senior Sister Ning, ang laki ng galit mo ngayon. Ang antas ng blackening ay bumaba muli. Medyo mapanganib ang bilis ng pagbabago ng mukha niya. Senior Sister Ning, ngayon, higit kang masigla kaysa dati. Maraming espada ang nawasak. Ang espadang ito, Senior Sister, ay parang proteksyon ng isang alagad. Tamang-tama ang dating ng pinuno. Kailangang subukan ang espada. Si Lu Changjin ay may sword bone, at ang Geeks One sect ay may alituntunin ng sekta. Mapoprotektahan mo siya sa isang araw. Mapoprotektahan mo ba siya habang buhay? Salamat sa pag-aalala, pinuno. Senior Sister, nagkamali ka sa pagkakaintindi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Ang pagsubok ng espada ngayong araw ay itinigil na. Pinuno, maraming espada na ang nawasak. Ano pa ang susubukan? Opo, anong nangyari muli sa host? Nanginginig ang iyong kamay, guro. Nagkamali lang ako ng tingin. Opo. Host, wag mo na akong pindutin. Ang pagpindot ko ay napakalinaw. Hindi ikaw ang malinaw. Malapit na niyang lutuin ka. Magsalita ka ng mga maswerteng bagay. Ang maswerteng bagay ay hindi pa siya luto ngayon. Ibawas ang puntos ng performance. Ito ang kontrata ng espada. Anong uri ng sword contract ito? Kontrata ng kaisahan ng puso. Ang espadang iyon sa simula, nagtamo ka ba ng inspirasyon? Ang life-protecting seal na iniwan ng orihinal na may-ari sa buto ng balikat ni Lu Changjin. Naglakbay lang ako sa oras at sumaksak ng isang espada. Pagkatapos ay sinasadyang pinatali ang aking sarili. Guro. Pasok. Gamot para sa guro. Ang premyo ko para sa iyo. Hindi kailangan ng disipulo ang ganoon karami. Kung gayon, itago mo na lang. Nasaktan ka, guro. Hindi. Kanina sa platform ng pagsubok ng espada, nanginginig ang iyong kamay, guro. Tiningnan mo ba ng detalyado? Hindi kayang gawin ng disipulo. Magtanong kung mayroon kang gustong itanong. Bakit ka huminto? Sinabi ko na ayaw ko. Bakit mo kailangang pasanin ang sakit para sa akin? Ang aking naitanim na diwa ng espada. Babawiin ko na. Bakit mo ako pinatagal sa mundong ito? Ang batang ito ba ay isang sword puppet? Host, masyadong mabilis ang tibok ng iyong puso. Kung magsusumbong ka pa, ililigpit kita sa labas ng pinto. Sa tingin mo, bakit ko ginagawa ito? Guro, noon, hindi ka naman ganyan dati. Dati ay para kang espiritu ng espada na nagsasalita. Nanunumbalik ka na naman sa nakaraan. Dati, lubos mong naunawaan ang guro. Hindi ako karapat-dapat na magsabing naunawaan ko ang guro. Kung gayon, tumahimik ka na. Masusunod. Masyado kang masunurin. Dahil sa sobrang pagiging masunurin mo, lalo akong kinakabahan. Papalitan ko ang benda sa sugat. Hayaan mong ang guro ang magpalit para sa akin. Gawin mo na lang mag-isa. Paano kung hindi ko magawa ng maayos? Hayaan mo itong sumakit. Guro, ngayong araw. Tila hindi niyo matitiis na makita akong nasasaktan. Natatakot lang ako na baka mamatay ka rito. Masamang aura. May kakaiba habang nagpapahid ng gamot. May kakaiba habang nagpapahid ng gamot, guro. Ipagpatuloy mo, pagbabahagi ng pakiramdam ng sakit. Pwede ko bang isauli ang produkto ngayon? Hindi pwede. Ang bilis mong sumagot Guro, maputla ang iyong mukha. Masyado kang madaldal. Pakiramdam ko lang, guro, mas nasasaktan kayo kaysa sa akin. Masyado kang nag-iisip. Siguro nga, mamatay kaya ako dahil sa bagay na ito. Sa ngayon, hindi pa naman. Ang salitang sa ngayon ay tila napakaikli ng buhay. Nagbabahagi lang siya ng sakit sa ngayon. Ngunit ang kigags, si kontrata ng nagkakaisang puso sa kabilang panig. Kung masyadong malakas ang alon ng enerhiya ng espada, maaari tayong mabuko. Kaya bang itago ito? Host, pakiusap manatiling kalmado.
Huwag mong hayaang magwala ang tibok ng iyong puso. Pinapabantayan mo ako kay Lu Changjin sa kabilang pader habang ang kigangs dinab ang diset dined. Manatiling kalmado habang hindi pa natutukoy ang mga asasin. Kung gayon, hanggat maaari, huwag kang mamatay. Napakapayak naman ng pagbati mong iyan. May dalang ka ba ng pagpatay? Hurno ng pagsubok sa espada. Matigas talaga ang buhay mo. Sino ang nagpadala sa iyo? Ay, prinsesa. Lu Changjin. Paglipat ng sakit. Kayo ay nakatali sa isang kontrata. Lu Changjin, umatras ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Isa ka lang sword puppet. Paano ka nagkaroon ng karapatang magtanong? Nagbabounce ang halaga ng pagiging masama darkening value. Lu Changjin. Panatilihin siyang buhay at harangin siya. Sword puppet. Hindi siya pwedeng mabuhay hanggang kapag hinog na ang buto ng espada. Bakit? Ang sugat ay nasa aking katawan. Bakit ikaw ang nasasaktan? Guro. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Kontrata ng nagkakaisang puso. Ning kapatid. Itinago mo nga ang isang bagay. Masakit. Hindi masakit. Sa tuwing sasabihin ng guro na hindi masakit, laging humihinto sandali ang iyong kamay. Masyado kang mapanuri. Natatakot lang ang estudyante na muli niyo akong itago, guro. Anong nais mong malaman? Ang espadang ito ay may nakatagong selyo ng sektang Giksuan. Isang espiya. Ang sumaksak ay hindi tagalabas. Alam niya ang aking tirahan, at alam din niyang poprotektahan mo ako. Saan? Sa imbakan ng espada. Ngayon, kakaamatay lang ng tao. Ang nagbubura ng ebidensya ay hindi pagising. Kapag nagliwanag na ang umaga, ang matitira ay malinis na peking record. Susunod ang estudyante. Hindi ka pa magaling sa sugat mo. Hindi rin gumaling siguro. Iba ako. Saan ka iba? Ako ang guro. Kaya pala ang dalawang salitang ito ay nakakapigil ng dugo. Ang host, pahirap siya ng pahirap pakitunguhan. Nakita ko. Hindi ba dapat baguhin ang salin? Ano ang babaguhin? Kung mas kaunti ang salita, mas kaunti ang pagkakamali. Mukhang hindi komportable ang kamay ni guro. Gulo ang manggas. Oh. Halika. Ang imbakan ng espada ay may 3 layer ng pormasyon. Sa pangunahing pasukan, kinakailangan ang token ng espada. Dati akong napilitang pumunta rito. Pinilit para saan? Bago subukin ang espada, pinipili ng matatanda ang mga espada rito. Pinipili ba lagi nila ito? Lagi. Masakit ba? Ano ang narinig ni guro? Hindi tayo dadaan sa pangunahing pasukan. Bakit? Nais kong itago ang ebidensya. Itatago ito sa lugar na pinaka hindi tinitingnan ng tao. Magaling pala siguro magtago ng bagay. Magaling akong magbasa ng masamang tao. Mali ang nasabi ko. Tingnan mo, ang gilid na pinto ay may imbakan ng basura. Kung mas mukhang hindi ginagamit, mas kapaki-pakinabang ito. Paano kung ito ay pormasyon ng kamatayan? Kung gayon, tama ang aking hula. Kung mali naman ang hula. Kung gayon, alalahanin mong hilahin ako. Host, ligtas ang kaliwang bahagi. Ligtas. Sinusubukan ko lang ang pormasyon. Xiao Juan. Host, ang binabasa ko ay ang file ng plot ng istorya. Hindi mapanang minahan ng lupa. Wala kang silbi. Ako ang opisyal na sistema na hiniling ng orihinal na may-ari bago siya namatay. Ang orihinal na may-ari bago mamatay. Guro. Tumigil ka sandali kanina. Iniisip ang pormasyon. Delikado ang iniisip ni guro. Takot ka, hindi takot mamatay ang estudyante. Kung gayon, takot kang mamatay ako. Bakit lumabas ang salitang iyan? Host, kumakatok na ang kagandahan. Kung ayaw mamatay ni guro, huwag kang lumiko sa kaliwa. Maging gabay. Ang pormasyon dito ay hindi para sa mga tagalabas. Ito ay nagbibigay proteksyon laban sa mga nakakaalam ng patakaran ng imbakan ng espada. Kaya, ang pangunahing daan ay puro patibong. Ang sirang daan ang tunay na daan. Ngayon lang nahulaan ni guro. Kahit ngayon hulaan, ayos na. Ito ay, napakawalang kabuluhan. Walang kabuluhan na kahina-hinala. Host, kailangan ng kautusan ng espada. Hindi na kailangan. Mayroong gumalaw. Kamakailan lang, kaya hindi ito basura. Balik, ang mga mata ni Ning Zeshuang ay nakaharap sa selyadong katotohanan ng bata. Guro. Dito, mahigit sa 1 hurno ng pagsubok sa espada ang nakakulong. May naalala ba kayo, guro?
Ang buto ng espada ng milagroso, hindi kaloob ng langit. Ito ay ebidensya ng kasalanan. Ebidensya ng kasalanan. Hindi tugma ang impormasyon ng host. Saan mali? Ayon sa orihinal na plot, si Lu Changjin ay isinilang na may buto ng demonyong espada. Ang orihinal na may-ari ay naiinggit sa kanyang talento. Kaya pinahirapan siya. Ngayon, ang plot file. Tila may binago. May nadiskubre ka ba, guro? May nadiskubre akong may nagsinungaling. Sino? Ito ang sulat kamay ninyo. Kinikilala ninyo ito. Noong nakaluhod ako sa altar ng hurnuhan. Ang mga parusa ay laging nasa sulat kamay na ito. Kaya iniisip mo na ako ang sumulat nito. Kung nais kong saktan ka, bakit ko itatago ang ebidensya rito? Baka wala na kayong pagkakataon. Kung gayon, patuloy mo lang isipin. Ipinagbabawal na sining ng kwintas ng espada. Ano iyon? Parusang kopyahan. Parusang sino? Ikaw, anong kasalanan ng disipulo? Masyadong maraming problema. Kopyahin ng 10 beses. Talaga namang mapanlin lang. Guro, kung pagtiwalaan ko kayo. Ano ang mangyayari? Mabuhay ng mas matagal. Hindi ba ito ang orihinal na plot, ang kaluluwa na hindi pumutok sa isang agwat? Wan Jayan Kiming, guro, palagi ninyo akong kinukumbinsing mabuhay. Host, hindi rin ito ang orihinal na plot. Talagang inilagay siya riyan. Kahapon, ang mga libong espada ay umungol sa Jiangku. Hindi ba't ang buto ng espada ng demonyo niya ang naglilikha ng kaguluhan? Ang malaking paligsahan ngayon, magandang pagkakataon upang subukan kung gaano pa siya katagal magpapanggap. Ang grupong ito ay talaga namang hindi natatakot sa karma. Host, gaano nakalaki ang galit ng karakter? 82. Huwag kang magmadali. Hindi ka nagmamadali. Kahit nagmamadali, hindi pwedeng sumabog ngayon. Kailan kung gayon, kapag sila mismo ang sumira sa mga binti ng mesa, ang malaking paligsahan ng sektang Giksuan. Tulad ng dati, una, tanggapin ang espada mula sa hurno ng pagsubok sa espada. Mga disipulo, obserbahan ang pagbabago sa buto ng espada, upang maunawaan ang intensyon ng espada. Guro ng espada, ganyan na ang lahat ng nakaraang paligsahan. Ganito na ang lahat ng mga nakaraang kaganapan. Hindi na kailangang tanungin ang katulad ko. Nawala ng salita ang disipulo. Susubukan lamang ang intensyon ng espada. Hindi sasaktan ang buhay. Sana nga ganyan. Ang nakababatang kapatid na si Lu ay nagkasala. Tinanggap niya ang espada. Lumaban ang hurno ng pagsubok sa espada. 7 saksak ang inabot mo. At ano naman ngayon? Ako na. Papatayin niya ang guro ng espada. Ang susunod niyang saksak, hindi ba't patungo kay guro Ning Zeshuang? Sino nagsabi na papatayin niya ako? Giant Zone. Inagaw niya ang espada. Bakit niya ito magagawang agawin? Dahil may kakaiba sa kanyang kalansay ng espada. Kung ang puso sa espada ay matatag, paano kusang tatalikuran ng espada ang may-ari nito? Ning Shiji. Ang paggalaw ng libu-libong espada ay palaging hindi magandang senyales. Sino ang nagsabing hindi ito maganda? Sa ika-19 na pahina ng mga tala ng sektang Giksuan, may nakasaad na linya. Host, nabanggit ito sa orihinal na libro. Ang espada ay hindi yumuyukod sa demonyo. Ang espada ay tapat lamang sa may-ari nito. Ano ang ibig sabihin ng espadang hindi yumuyukod sa demonyo? Hindi ito kalansay ng demonyong espada. Kung isa siyang demonyo ng espada, dapat ay umiwas at dumuwal ang mga sandata sa kanya. Ngunit ang narinig ninyo ay pag-iwas o pag-ayon. Pag-ayon. Pag-ayon, hindi maaari. Pag-ayon, ang pag-ayon ng libu-libong espada ay tanda ng pagkilala sa bagong Panginoon. Pero siya ay taga-hurno ng pagsubok sa espada. Ang hurno ng pagsubok sa espada ay pangalang ibinigay ninyo sa kanya. Ang espada ang kumilala sa kanya. Hindi ito ang maruming titulong ibinigay ninyo. Host, wag mo na siyang purihin. Isipin mo na ang susunod na sasabihin. Hindi ba't kabisado mo ang orihinal na libro? Ang pagiging kabisado ay hindi nangangahulugang magre-recite ako sa harap ng madla ng walang palya. Kung gayon, manatili kang kalmado. Kung talagang kinilala siya ng espada bilang Panginoon. Hindi ba iyon ang sinabi ng mga nakatatanda? Mali ba ang akala natin? Hindi. Siya ay may kalansay ng demonyong espada. Kung talagang gusto niyang pumatay, makakatayo ka pa kaya ng maayos para magsalita? Nakalma na siya. Ning Shiji. Napakahusay ng pahayag na ang espada ay hindi yumuyukod sa demonyo. Pinuno. Ang marka ng espada ay tunay ngang hindi mukhang masamang enerhiya. May punto rin ang sinabi ni Ning Shiji. Ngunit, kahit pa kinilala siya ng espada bilang Panginoon, o kakaiba man ang kanyang kalansay ng espada, hindi dapat ito nagdulot ng kaguluhan sa paligsahan. Hindi pa maliwanag ang pinagmulan ng kalansay ng espada ng batang ito. Ang singsing na nagtatali sa espada ay sira na. Kung hahayaan siyang manatili sa labas, natatakot akong maging mapanganib ito para sa mga disipulo. Ano ang nais ninyong gawin, pinuno? Tahimik sa hurno ng pagsubok sa espada. Ipadala siya roon at hayaang mamuhay ng maayos. Pag-usapan muli kapag nalaman na ang katotohanan tungkol sa kanyang kalansay. Sa lugar na iyon. Sabi ng pinuno ay mamumuhay siya ng maayos doon. Dapat ay ganoon nga, hindi ba? Kung hindi ako papayag. Ning Shiji. Ang sekta ay hindi lamang sa iyo. Handa ang disipulong pumunta. Lu Changjin.
Ayaw ng disipulong mapahamak ang guro. Hindi siya naniniwala kay Xihuya at hindi rin naniniwala sa horno ng pagsubok sa espada. Ayaw lang niyang ako ang humarang sa buong sekta. Host, bumalik na ang antas ng kanyang pagiging demonyo. Mabait na bata. Dalhin ninyo siya sa baba. Huwag ninyong hawakan ang kanyang mga sugat. Masusunod, Ning Giant Zone. Guro, magsalita ka. Tungkol sa pangungusap sa mga tala ng sektang Giksuan. Pinarurusahan kitang kopyahin ang mga pahinang iyon. Masusunod, guro. Huwag kang mag-alala, Ning Shiji. Sa loob ng hurno ng pagsubok sa espada, sisiguraduhin kong may mag-aalaga sa kanya ng mabuti. May utos ang pinuno, Ning Shishu. Hindi pa malinaw ang butong espada ni Lu Changjin. Pansamantalang ikulong sa hurno ng pagsubok sa espada. Walang sinumang maaaring bumisita. Tumabi. Tiyuhin guro, huwag niyo pong pahirapan ang alagad na ito. Sabi ko, tumabi ka. Ning Shishu, hindi ito ang panloob na bakuran. Kung pipilitin mong pumasok, iyon ay paglabag sa utos ng pinuno ng sekta. At labag na rin iyon sa batas. Hindi ubra ang mahinang pakiusap. Sa orihinal na aklat, ang nakasulat lang ay sa hurno ng pagsubok sa espada, mababasag ang kanyang buto at didilim ang kanyang puso. 3 linya lang pero nakamamatay. Tumataas ang antas ng pagdidilim mo, host. Tumataas na parang bigas ng espiritu na inihaw sa apoy. Tumahimik ka, wag mo akong lalong painitin. Ano po ang sinasabi ninyo, Shishu? Sabi ko, kung hahadlangan ninyo pa ako, sisingilin ko kayo sa sala. Si Lu Changjin ay personal kong alagad. Ikulong muna bago usisain. Ipiit muna bago hatulan. Ang kautusan ng pinuno ng sekta ay pansamantalang pagkakakulong lang ang sinabi. Hindi ba sinabi roon na bawal suriin ng guro ang mga sugat? Kung may mangyari sa kanya sa hurno ng pagsubok sa espada, kayo ang mananagot sa pinuno ng sekta o sa ngalan ng sektang Giksuan. Pero kung magtanong ang pinuno ng sekta, sabihin ninyong si Ning Zeshuang mismo ang humihingi ng tao. Shishu, ang pintuang ito ay kumikilala lang sa kautusan, hindi sa tao. Magandang balita, bumukas ang pinto. Masamang balita, ang kulungang ito ng sekta ay talagang ginawa para sa kanya. Hindi ganoon karami ang nakasulat sa orihinal na aklat. Siyempre, hindi niya iyon isusulat. Kung isinulat niya iyon, sino pa ang maniniwalang isa itong matuwid na sekta? Guro, sino ang pumayag na maupo ka sa mata ng pormasyon? Sabi nila, dito ang pinakatahimik. Tahimik. Tahimik ba ito? Ito ay pagnilaga sa tao hanggang sa mamatay. Natakot na ang guro. Bakit ka pa nagpapakatapang ngayon? Hindi ba ikaw ang pinakamarunong mapansin kapag nasasaktan ako? Sapat na ba ang nakita mo? Halaga ng pagdidilim, 9,697. Host, magsalita ka na. Hindi iyan ang tamang sabihin. Sabihin mo ng mas kaaya-aya. Ano ba ang magandang masasabi mo? Noon, kapag nagpapalubag-loob ako sa iba, ang kaya ko lang sabihing uminom pa ng mainit na tubig. Dito, kahit mainit na tubig wala. Lu Changjin, maganda ang buto mo. Pero hindi natin ibibigay. Host, parang sinunog mo ang sinasabi mong pampalubag-loob. Ang ibig kong sabihin ay, ang butong espada mo ay sa iyo. Hindi sa sekta, hindi sa pinuno ng sekta, at hindi rin sa kahit sino. Hindi ganyan ang sinasabi mo noon, guro. Iba ang noon. Ngayon, sino ang mga ngahas na kunin ang mga buto mo? Dumaan muna kayo sa akin. Maganda ang pakinggan ng sinasabi ni Ning Shishu. Pero paano kung gumuho na ang butong espada? Ning Shishu, ito si Senior Sister Gukingtan. Tinawag siya ng pinuno ng sekta para suriin ang mga sugat. Kamay, anong gagawin mo? Suriin. Nabiyak ang anting-anting. Hindi na kailangang suriin. Tumahimik ka. Sa may sakit, pinakamabigat na bawal ang putulin ang sariling daan ng buhay. Paano? Ang mga sugat mula sa hurno ng pagsubok sa espada. Hindi ito panlabas na sugat. Sa bawat pagsubok sa espada, ang layo ng espada ay tumatatak sa mga buto. Kapag mas marami ang bakas, mas tumitibay ang mga buto. Pero mas nagiging marupok din. Sabihin mo ang resulta, hindi na mababawi. Kaya pala, ang hindi na mababawi ay hindi ibig sabihing wala ng paraan. Ning Shishu, pakipakinggan mo ng malinaw. Hindi ito laman at balat. Hindi rin ito ang mga daluyan ng ki. Bumibigay ang pundasyon ng kanyang sword bones. Kaya pa niyang tumayo ngayon, dahil pilit siyang pinapatindig ng once yung sword bones. Kung susubukin pa siyang muli ng 3 beses, banayad man o hindi, tuluyang masisira ang kanyang sword bones. Mula ngayon, hindi na siya muling isa sa ilalim sa pagsubok ng espada. Pero sabi ng punong pinuno, bago luminaw ang sword bones. Kung gayon, hayaan mong ang punong pinuno ang makipag-usap sa akin. Paggamot lang ang aking pakialam. Hindi ang mga alituntunin ng sekta. Pero may isang paalala ako. Ang hurno ng pagsubok sa espada ay hindi basta bilangguan. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang silid ng pagpigil sa mga buto. Ang mga plakang nakasabit sa pader ay pawang mga dating hurnuhan ng pagsubok sa espada. Ang mga hindi kayang pasanin ng sword bones. Sa huli ay dito rin dinadala para ang natitirang layo ng espada ang pumigil sa kanila. Hanggang hindi na sila makapanakit ng iba. Kaya dito nila dinala si Lu Changjin. Hindi para ikulong siya.
kundi para ilagay siya agad sa kanyang hantungan. Ayon sa orihinal na aklat, nabaliw daw siya kalaunan. Pero dito, hindi ito lugar para mabaliw ang tao. Ito ay para pilitin ang isang tao na amining matagal na siyang hinatulan ng kapalarang walang lusot. Sword Demon Bone. Pinupukaw niya ang hurno ng pagsubok sa espada. Ganyan din ang nangyari sa kanila. Sinubok hanggang mabiyak ang mga buto. Pagkatapos, ibinalik para pigilan. Lu Changjin, tumingin ka sa akin. Nasa sukdulan na ang host. Kung masakit, bumitaw ka. Kapag nasasaktan ka, sino ba ang nagpabitiw sa iyo? Kung sisirain mo ito, pwede. Hintayin mong magkamalay ka. Hintayin mong malaman mo kung sino ang dapat magbayad. Hintayin mong hindi ka na nila matulak para mabaliw. Kung ipipilit ko ngayon, kung gayon, dumaan ka muna sa akin. Guro, pigilan mo ako. Pigilan kita at mapapasa kanila ang gusto nila. Sino? Hindi ang Sword Demon. Young Master. Young Master ng Sword Tomb. Ano ang tawag mo sa akin? Ang pamilya Lu, ang pamilya ng espada. Ang lahat ng espada ay bumabalik sa pinagmulan. Hindi ka Sword Demon Bone. Ikaw ang huling Young Master ng pamilya Lu. Ang pamilya Lu, binago nila ang pangalan. Dinungisan ang mga buto, at tinawag ang Young Master na demonyo, at ang pamilya ng espada, tinawag nilang sakuna. Sektang Giksuan, talagang isang huwad na matuwid na landas. Dumating na ang utos ng paghahabol. May kaguluhan sa loob ng hurno ng pagsubok sa espada. Umalis na ang mga walang kinalaman. Ning Shishu, bumalik po kayo. Ako, kung hindi. Ang utos ni Ning Shishu ay may nakatakdang hadlang na pumipigil sa tunog. Tapusin mo ang sasabihin mo. Young Master, huwag mong paniwalaan ang Giksuan. Huwag mong paniwalaan ang linya ng Sword Venerable. Huwag kang magtiwala sa linya ng Sword Venerable. Ang pumatay sa buong angkan mo ay ang linya ng iyong guro. Antas ng pagdilim. Guro. Sa pagkakataong ito, sabihin mo ring wala kang alam. Ang linya ng guro. Alin bang linya? Lu Changjin. Bitawan mo muna. At kung hindi ko bibitawan, kung gayon, ikaw mismo ang magpapahamak sa tanging taong handang sumama sa iyo para magsiyasat. At dito pa siya unang mabubuwal. Maaari mo akong pagdudahan, maaari mo akong piliting magsiyasat, pero huwag mong hayaang magtagumpay si Xihuya dito. May utos ang pinuno ng sekta, si Ning Zeshuang, sa pagbubuyo sa alagad niya at paglikha ng gulo sa hurno ng pagsubok sa espada. Agad na dalhin sa bulwagan ng paghukom. Narinig mo ba? Ang gusto nila ay hindi na malinawan mo ang totoo, kundi ang magwala ka ngayon. CJ, hindi ko na itatanong dito, sa bulwagan ng paghukom. Kung ipagtatanggol pa rin sila ng guro, ako na mismo ang magsisiyasat sa iyo. Maaari mo akong pagdudahan, maaari mo akong piliting magsiyasat, pero hindi ka pwedeng mawala ng kontrol sa harap ni Xihuya. Tinatawag mo ang pangalan ng pinuno ng walang galang. Gusto na niyang agawin ang alagad ko. Anong paggalang pa ang ititira ko sa kanya? Host, 79 na ang antas ng pagdilim mo at nanginginig ka pa rin. Para na siyang isang espadang ilang saglit na lang at bubunutin. Huwag mo nang kalampagin ang hawakan ng espada. Ano na naman ang itinatago ng guro? Ang alas niya. At pati galit niya. Hindi kita husgahan. Kung sa huli ay matunton ang taong iyon, na talagang sa linya mo, ako mismo ang maghukay sa katotohanan. Kapatid Naning, nagkaroon ng kakaibang kaguluhan sa hurno ng pagsubok sa espada magdamag. Pinabayaan mong labagin ng alagad mo ang pagbabawal, at nagpumilit ka pang pumasok sa mahalagang lugar ng walang pahintulot. May sasabihin ka ba? Si Lu Changjin ay personal kong disipulo. Pumasok ako sa kulungan para suriin ang mga sugat. Makatuwiran iyon. Yesi, kailangan pa bang basagin ang pinto ng kulungan para lang suriin ang sugat? Kung ang pinto ng kulungan ang haharang sa pagliligtas ko ng tao, wawasakin ko ito. Kung hahadlangan mo ako sa pagliligtas ng tao, ihilingin ko ring tumabi ka. Ning Zeshuang, nangahas ka. Masyado mong pinoprotektahan ang alagad mo, kapatid Naning. Mga kasama, huwag kayong mabahala. Changjin, noong nakaraang gabi, sa loob ng hurno ng pagsubok sa espada, nabasag ang natitirang damiplate, nagulo ang hanay na panupil sa buto. Alam mo ba ang iyong sala, batid ng alagad ang pagkakamali niya? Ay, grabe. Mabait at masunurin sa harap ng mga tao. Sa likod naman, pinipiga ang pulsuhan para umamin. Itong dalawang mukha mo. Kung mag-arte siya sa entablado, maluloko niya ang tatlong tuktok. Tumahimik ka na, huwag mo nang purihin. Kapatid Naning, ang espada ni Lu Changjin ay may kinalaman sa kaligtasan ng sekta. Ipasuri sa tuktok ng disiplina at sa tatlong tuktok ng magkakasama. Mas ligtas iyon. Hindi ibibigay. Siya ang nagpasimuno sa kaguluhan sa hurno ng pagsubok sa espada. Hindi na ito basta personal mong usapin. Kung ang Wansiyang Swordbone ay maging banta, sino ang makakapasan yon? Kung ipipilit pa rin ni kapatid Naning ang pagpanig, iyon ay pagbubuyo sa alagad na maghasik ng gulo. Nakababatang kapatid sa pagsasanay. Tingnan mo.
Mahirap salungatin ang opinyon ng nakararami. Ang dangal ng sektang Giksuan ay ang batas ng sekta o ang mga salita ng tatlong punong taluktok. Natagpuan ko na ang mga lumang tuntunin ng sekta sa isang liblib na sulok ng orihinal na aklat. Host, malaki ang silbi ng paghalungkat mo sa mga lihim na ito. Ang mga nakatagong detalye ang sagot sa buhay. Mabuhay ang mga nakatagong detalye. Artikulo 19 ng lumang tuntunin ng sektang Giksuan. Ang mga personal na disipulong sangkot sa pinsala sa buto at kaluluwa. Hindi maaaring ikulong kung wala ang natatanging utos ng pinuno ng sekta. Kailangang mula ito sa guro at sa taluktok ng disiplina. Ang tatlong panig ng taluktok ng gamot ay dapat magsuri ng sabay bago maipataw ang parusa. Hindi pumayag ang taluktok ng gamot. Ako lang ang sumuri sa mga sugat. Hindi ako pumayag sa pagpaparusa. King Tan. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa sekta. Dapat lang na may kinalaman ito sa sekta. Kaya dapat itong sundin ayon sa utos ng sekta. Artikulo 21. Sa loob ng sekta, bawal ang pribadong pagsubok ng espada. Kung hindi panahon ng digmaan at hindi malaking paligsahan. At kung hindi ito kusang loob ng disipulo, walang peak master o elder na maaaring, sa ngalan ng pag-unawa sa espada, paulit-ulit na magsagawa ng pagsubok sa buto. Gusto mo bang ipagpatuloy ko ang pagbasa ng parusa? Ang mga lumang tuntunin ng sekta ay matagal nang nabalot ng alikabo. Matagal na itong hindi angkop. Hindi na angkop ang lumang tuntunin ng sekta. Hindi rin angkop ang utos ng pinuno ng sekta. Kung ito ang pundasyon ng pagtatatag ng sekta, wala nang saysay ang lahat. Ano ang sinusuri ninyo rito ngayon? Kapatid, gagamit ka ba ng isang lumang jade slip para diinan ang tatlong taluktok? Hindi. Nagbibigay ako sa pinuno ng sekta ng dalawang pagpipilian. Pwede bang mas maayos ang pagkakasabi? O kaya aminin na balido ang lumang tuntunin ng sekta? At ang tatlong taluktok ay pribadong nagsagawa ng pagsubok sa espada at paulit-ulit na sinaktan ang aking personal na disipulong may buto ng espada. Alisin ang kapangyarihan ng tagapamahala. Ipaimbestiga ito ng lubusan ng taluktok ng disiplina. O kaya aminin na hindi balido ang lumang tuntunin ng sekta. Kung gayon ay walang karapatan ang pinuno ng sekta na lagpasan ang aking guro. Dalhin ang aking personal na disipulo. Kapatid na babae, ang husay mong magsalita, basa lang ang alam ko. Binabati kita, host, nakuha mo ang tatak ng taksil. At dagdag pa, isang tinging humahanga mula sa nakatatandang kapatid na babae. Bawas puntos. Pinuno ng sekta, walang mali sa sinabi ni Tioning. Kung naroon pa sa dambana ng sekta ang mga lumang tuntunin. Kung gayon nananatili pa rin silang mga tuntunin ng sekta. Ang usapin tungkol sa pagsubok sa espada ng tatlong taluktok. Dapat din siya sa atin ang taluktok ng disiplina. Nangahas ka bang ipagtanggol siya? Ako ang magsasalita para sa mga tuntunin ng sekta. May sala ba si Lu Changjin? Hindi pwedeng supilin muna bago magsiyasat. Hindi pwedeng hatulan muna bago masaktan. Hindi iyan ang dapat na tuntunin ng isang marangal na sekta. Ganyan din ang sabi ni Sister Wen. Kahit delikado, hindi pwede iyan. Says how? Ikaw din ba ay papanig kay kapatid naning? Ang disipulong ito ay papanig sa mga tuntunin ng sekta. Kapatid na babae. Ano ang gagawin mo? Mula ngayon, si Lu Changjin pa rin ang aking personal na disipulo. Ngunit ang lumang kaso tungkol sa kanyang buto ng espada at mga naging kilos. Ako mismo ang magdadala sa kanya pababa ng bundok para siya sa atin. Sa loob ng 3 buwan, kung walang matibay na ebidensya, ibabalik ko siya rito para litisin. Hindi pwede. Ning Zeshuang. Pinal na ang utos na ito. Hindi ako tumatanggap ng atas mula sa tatlong taluktok. Hindi ako sakop ng pribadong utos ng pinuno ng sekta. Kung iyan ang iginigit mo, nakababatang kapatid sa sekta, pinagbibigyan kita ng 3 buwan. Hindi maaaring suwayin ang utos ng sekta. Mapoprotektahan mo siya sa ngayon. Hindi mo siya mababantayan hanggang dulo. Akin na iyon. Changjin, talaga bang sasama ka sa kanya? Hindi malinis ang dinaanan niya. Handa po ang alagad. Mabuti. Tiyuhin Ning. Bumaba sa bundok para imbestigahan ang kaso. Kung may mga alagad ng sekta na humarang, maaari silang hadlangan ng kautusang ito. Isang beses lang, sisiyasatin pa rin kita. Ngunit bago luminaw ang lahat, wala nang sinumang dapat muling sumubok sa iyong mga buto. Masarap pakinggan iyan. Ek, nabihag ka na ba ng alindog ng host? Kalahati lang. Ano ang sabi ni Tiyuhin? Wala naman, tara na. Guro, putulin ang atas ng sekta. Dahil sa isang taong maaaring pumatay sa iyo. Maaaring may kinalaman sa lumang kaso ng paglipol sa buong angkan. O baka hindi talaga niya pinagkakatiwalaan ang alagad mo. Sulit ba? Lu Changjin, makinig ka. Bago luminaw ang katotohanan, hindi ka isang makasalanan. Ang buto ng espada ay hindi kasalanan. Ang mabuhay ay hindi rin kasalanan. Saan mo ako dadalhin? Sa isang lugar na walang makakapagusga sa iyo. At hanapin natin, pahina sa pahina, ang katotohanang hindi malinaw na naisulat sa orihinal na aklat. Bumaba sa bundok, siya sa atin ang kaso ng angkanlu. Siya sa atin ang hurno ng pagsubok sa espada. Alamin kung sino ka talaga. Napasunod ang host. Bumagsak ng husto. Sa pagkakataong ito, guro, huwag mo akong lokohin. Mabuti ang pagbaba sa bundok. Nagising ang lumang kaso.
Saka lamang malalaman ng buto ng espada kung sino ang dapat niyang kamuhian. Bakit hindi ka pa umaalis? Noong inilabas ng guro ang kautusan ng pagpugot, sabi mo sa iyo lang ako susunod. Isa lang iyong pansamantalang paraan, hanggang sa maging hayag na pagtalikod sa sekta. Hindi iyon pagtalikod sa sekta. Pagsunod iyon sa batas ng sekta. Kung gayon, tatawagin ba kitang guro? O Ning Zeshuang. Sa harap ng iba, nagtitimpi ang host. Sa likod nila, bawat salita ay tumutusok sa puso. Hindi na kailangang iulat. Magulo ang mga tao sa ibaba ng bundok. Pansamantala, magpanggap kang isang karaniwang tagasunod. Tagasunod. Hugutin ang espada, yuko ang ulo at huwag masyadong magsalita. Gusto ng guro na itago ko ang aking tunay na kakayahan. Gusto kitang buhay habang iniimbestigahan mo ang kaso. Kapag walang tao, guro, tawagin mo ako sa tunay kong pangalan. Lu Changjin. Hindi ako alagad. Hindi rin ako tagasunod. Iba ang guro at alagad. Kung gayon, bakit mo inilabas ang kautusan ng pagpugot? Para imbestigahan ang kaso. Kung gayon, bakit nanginginig ang mga kamay mo? Nakakabaliw ang talas ng taong ito. Bago dumilim, humanap ng matutuluyan. Kaginoo, isang mas mainam na silid na lang ang natitira, at isang silid ng panggatong. Natulog ako sa silid ng panggatong, hindi ka palubos na magaling. Hindi dapat basta mamili at mamintas. Mga tuntunin ng guro. Hindi tayo natutulog sa iisang higaan, at hindi rin nag-uusap sa gabi. Hindi ako naging maawain sa iyo. Nagkamali ka ng kakampihan. Ano ang sinabi ng Ginoong Immortal? Wala, sinabi ko lang na mali ang kwenta. Dinala ng kagalang-galang na espada ang gwapong kasama pababa ng bundok. Isang kwarto lang ang binuksan ko. Totoo nga, hindi pala totoo ang mga usap-usapan sa mundong ligid ng mga mandirigma. Ito ang batang Panginoon ng lungsod ng Wanjian. Shen Buyan, huwag mong galitin ang iba. Huwag kang kabahan, ako ang pinakamakatuwiran. Hindi tama ang tingin ng alalay na ito. Saan banda ang mali? Hindi siya mukhang katulad ni Ning Zeshuang. Mas mukha siyang taong buong puso kang inaalala. Ning Zeshuang. Mas buhay at mas matalim ang ugali mo kaysa sa mga sabi-sabi. Napakaluwag ng pakikitungo ng batang Panginoon ng lungsod. Nagalit ka dahil sa iyong alalay. Ipinapakita lang na hindi karaniwan ang pinagmulan niya. Masyadong makulit ang bibig mo, kaya nadulas ang kamay ko. Wala itong kinalaman sa mga nasa paligid. Ikaw ang nag-utos na bumaba sa bundok. Kasama si Lu Changjin, nakarating kami hanggang dito. Natitiyak kong dahil din ito sa kaso ng paglipol sa pamilya Lu. Matagal ko nang sinisiyasat ang kaso ng pamilya Lu. May dahilan. Sapat na ang dating ugnayan at pansariling alitan. May hawak siyang bakas, pero 7 bahagi nito ay ikinukubli niya. Hindi pwedeng lubusang paniwalaan. Host, ang taong ito ay kayang magnakaw at magbenta ng mga bakas. Kanino ka nakikipag-usap? Huwag mong sukatin ang pasensya ko. Ha ha ha. Si Lu Changjin ay ulila ng angkan Lu. Wala kang kinalaman doon. Hindi basta sumisingit ng salita ang isang alalay. Kung gusto mong pag-usapan ang mga bakas, maupo ka muna. Kung gusto mong manggulo, sige. May natitira pang mga pirasong kawayan sa mesa. CJ, ako ang magsasalita. 10 taon na ang nakalipas. Nilipol ang pamilya Lu. 3 araw na isinara ang lungsod ng Wanjian. Noong gabing iyon, 3 pangkat ng tao ang nasa lungsod. 1 pangkat ang lumipol sa pamilya. 1 pangkat ang nagpatikom ng mga bibig. 1 pangkat ang nagligtas ng mga tao. Sino ang ililigtas? Isang bata. Alam ba ng guro? Ang alam ko lang, may itinatagong katotohanan pa sa lumang kaso. Hindi pa iyon ang pinal na pa siya ng sekta. Ning Zeshuang, hindi ito hula lang. Matagal lang sinusuri ng batang Panginoon ng lungsod ang kaso. Kaya dito lang siya nagtago upang magsiyasat. Hindi ka nangahas na hayagang magsiyasat dahil may mga taong marumi ang budhi sa loob ng lungsod ng Wanjian. Subukan mo kung kaya mo. Gusto kong matiyak kung ang pagbabako sa bundok ay tunay bang para protektahan ang mga tao o pain lang ang inilabas ng sekta. Ning Zeshuang, binabawi ko ang nauna kong sinabi. Hindi ka dapat matakot. Pangtakot lang iyon. Ibigay mo sa akin ang bakas. Maaaring makipag-alyansa. Hindi ako magiging tagasunod. Hindi ka karapat-dapat. O ay. Nagselos ang alalay. Pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Walang preno ang bibig ng batang Panginoon ng lungsod na ito. Mahigpit niyang pinangangalagaan ang sariling buhay. Umiti lang ang guro. Wala. Natigilan ka. Mainit ang tsaa. Malamig ang tsaa. Ning Zeshuang. Sobra na ang pakikialam ng alalay mo. Mga tuntunin ng guro at alagad. Huwag magsalita ng padalos-dalos at huwag kumilos ng padalos-dalos. Huwag mag-isip ng padalos-dalos. Pakibigay po ng palatandaan, batang Panginoon ng lungsod. Lumang gamit ng pamilyang Lu, butones iyon sa balikat ng aking ina. Nakikilala mo ba? Lu Changjin. Kanina mo lang ako tinawag sa buong pangalan ko. Kaya pala, ganoon pala kaepektibo ang pagtawag sa pangalan. Noong gabing nilipol ang buong angkan. Nandoon din si Ning Zeshuang. Ano ang ginagawa ko noon? Hindi ikaw ang salarin. Pumunta ka roon para magligtas ng tao. Nang mapigilan siya, nag-alinlangan siya. May iba pa bang palatandaan? Pagkalipas ng 3 araw, pulong ng alyansa ng espada sa lungsod ng Wanjian.
May nagpaplanong kitlin ang buhay ni Lu Changjin sa pulong. Usapang bibiglang iyon sa tuluyan. Pulong ng alyansa ng espada. Narito sila para maningil ng buhay. Ning Jayanzun, isipin mo kung paano siya poprotektahan. Sabi mo, may gustong manakit sa kanya. Nasaan ang ebidensya? May saksi at may ebidensya. Lahat ay nakahanda na para sa pulong ng alyansa ng espada. Kung gayon, pumunta tayo. Alam nang ang patibong. Alam ko, bakit pa pupunta? Gusto ng aking guro na siya sa atin ang katotohanan. Kung hindi darating ang katotohanan, ako na ang hahanap sa kanya. Ganyan ang ugali mo. Pinakamainam kang gawing puntirya. Batang Panginoon ng lungsod, kung natatakot kayo. Hindi na kailangang pumunta. Pinahahalagahan ko lang ang buhay ko. Lahat tayo pupunta. Antas ng kadiliman 70. Mukhang panatag. Ngunit sa totoo, para kang naglalakad sa manipis na yelo. Naglalakad na naman ang isip ng guro. Iniisip ko kung paano makakapasok sa bulwagan. Ang batang Panginoon ng lungsod ng Wanjayan ang maggagabay sa atin. Walang mga has humarang. Pagkatapos, ito si Ning Zeshuang at ang demonyong espada na si Lu Changjin. Butungan ng demonyong espada. Naglakas loob si Ning Zeshuang na isama siya rito. Hanggang sa huling sandali, hindi magbabago. Sinasabi nilang palapit sila ng palapit. Nariyan ako sa unahan. Ning Jayanzun, plano mo bang akuin ang lahat ng kapahamakan para sa kanya? Ngayon, batang Panginoon ng lungsod, mag-ingat kayo sa pananalita ninyo. Alam ko ang nararapat. Sa pulong ng alyansa ng espada ngayon, unahin nating litisin ang isang usaping pampubliko. Narito na, ito ay isang relikya mula sa Kingstone Sword Hall. Ang mga sirang espada ay pawang may bahid ng mga markang demonyo. Ang ugat ng mga markang demonyo ay ang Wanxiang Swordbone. Lu Changjin. Sa sarili kong mga mata, nakita kong nilipol niya ang buong Kingstone Sword Hall. May mga markang demonyo na nakakabit sa kanya. Nilipol niya ang buong bulwagan sa isang magdamag. Hindi ko pa kailanman nakita ang taong ito. Napakatatag ng pagkakaluhod niya. Hindi siya mukhang isang nakaligtas na sugatan at balisang-balisa. Lu Changjin. Umaamin ka ba sa sala? Hindi. Narito ang saksi at ang ebidensya. Paano mo pa maitatanggi? Hindi ko kailanman ginawa iyon. Kapag nabuhay ang demonic bone, tiyak na magbubunga ito ng malawakang sakuna. May kinikilingan si Ning Zeshuang. Paano kami manonood na lang at walang gagawin? Harangin ang demonyong espada. Biglang sumirit ang antas ng pagdidilim. Malapit na siyang mawalan ng kontrol. Tingnan ang lupa. Pulbos na panlito ng isip. Ning Zeshuang, ikaw pa ang nagturo sa kanya na magpalusot. Hindi pa ako nagsasalita. Ang matatanda pala ay marunong ding sumagot para sa iba. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng lahat ng tagapagsanay ng espada sa daigdig. Maglabas ng ebidensya, hindi magmadaling humatol. Huwag nang patagalin. Una, selyuhan ang demonyong buto. Ngayon, ako ang kikilos para sa katarungan ng langit. Malapit na siyang mawalan ng kontrol at bumunot ng espada. Huwag na huwag kayong gagalaw dito. Mga Ginoo, pakitingin. Lumitaw na ang demonyong buto. Guro. Naglakas loob ka. Huwag muna nating talakayin kung sino ang tama o mali. Ako ang magpoprotekta sa taong ito. Ning Zeshuang, lantaran mo siyang kinakampihan, ang demonyong espada. Ang mga nakatatanda ang unang gumamit ng nakamamatay na hakbang. Wala siyang sandata mula umpisa hanggang dulo. Poprotektahan ko ang mga tao ko. Hindi ko kailangan ang pahintulot ninyo. Pero kayo, mga nakatatanda, ang unang pumatay. Kalokohan. Ang galing naman ng makatarungang pagharang sa espada. Kita ninyong lahat kanina, hindi ba? Ang alagad niya nga, wala man lang hawak na espada. Pero itong nakatatanda, paglapit pa lang ay gusto nang pumatay. Totoo, ang nakatatanda ang unang kumilos. Naitulak sa entablado. Sino ba ang hindi magagalit? Ang ipinagtatanggol niya ay ang demonyong espada. Hindi kita ihaharap sa paglilitis, at hindi rin kita parurusahan. Pero ngayong nakamasid ang lahat, ikaw ay hayagang sumalakay ng mamamatay sa isang taong walang espada. Kung may hiya pa ang alyansa ng espada, ikaw muna ang paimbestigahan. Saan nagmula ang kill array na ito? Sa kasuriin si Lu Changyan. Gusto ring makinig ng One Giant Cheng. Guro, sobra. Nanginginig ang kamay mo. Tumahimik ka, halos hindi na napigilan. Host, muntik na talaga. Kabisado mo ang orihinal na akda. Pero hindi ka rin tinuruan kung paano saluhin ang ganitong patibong na pamatay. Tumahimik ka at huwag mo akong ipahiya. Ang sakit, pero panatilihin mong malamig ang mukha. Panatilihing matatag ang kamay mo. Sinong nakaimbento ng pagtatakip sa sariling tao? Lumabas ka na at saluhin ang espada. Guro. Ayos lang ako, bumababa pa rin. Bakit? Dahil hindi mo pa ito nagawa. Kung totoong may pagkakataong nagawa mo iyon, hindi na kailangang ibang tao ang pumatay sa iyo gamit ang huwad na paratang. Ning Zeshuang. Habang mas ipinagtatanggol mo siya, mas lalo siyang magiging pakay ko. Ang espadang iyon. Ano nang nangyari? May nanonood sa atin.
sa takdang oras. Masakit. Hindi masakit. Kapag nagsisinungaling ka, tumataas ang dulo ng daliri mo. Kayong dalawa. Malalim ang inyong damdamin at matibay ang samahan. Pwede namang mamaya. Sa pagtitipon kanina, may pinagmulan ang pormasyon ng pagpatay na iyon. Sabihin mo. At ang sirang pormasyon sa labas ng lumang lungsod ng pamilya Lu 10 taon na ang nakalipas. Magkapareho ang pinagmulan. Nakita ko na ito, saan ko nga ba nakita? Sa panaginip. Baka hindi panaginip. Hindi pa tumataas ang antas ng pagdilim ng host, pero gumagalaw ang guhit ng espada, parang lumang sugat na tinusok ng karayom. Reborn siya, hindi siya kawawang amnesia. Hindi pwedeng gawing bagong pahiwatig dito para ipukpok sa kanya. Kailangang buuin muli ang mga pira-piraso. Linawin muna bago ka pumasok. Hindi ito abandonadong lungsod. Isa itong buhay na pormasyon ng alaala. Ipapakita niya sa iyo ang pinakamasakit mong bahagi. Ako ang magbubukas ng daan. Hindi pwedeng sa pilitan. Bakit? Gusto kanyang itulak sa pagkawala ng kontrol. Kapag mas nagmamadali ka, mas lalo niyang ipinapakita ang mga alaalang may nagmanipula. Guro, kilalang-kilala ninyo siya. Kilala ko ang mga taong nagtatago ng ebidensya. Habang mas takot silang mapansin, mas gusto nilang itago ang totoo sa pinakawalang silbing lugar. Tulad sa bungad. Sino na naman ang kausap mo? Dakilang Panginoon ng Espada Ning. Sa buong daan, parang nakikipag-away ka lagi sa manggas mo. Binibigkas ko ang mantra ng paglilinis ng puso. Hoy hoy! Gusto ring makinig ng batang Panginoon ng lungsod. Hindi na kailangan. Maliwanag naman ang isip ko. Baliktarin mo. Ano ang naaalala mo? May nagsabi na. Mabubuhay ka lang para malaman mo kung sino ang dapat mong kamuhian. Kaya may mga taong, pinaniwala ako na, hindi iyon panaginip. Huwag mong sundan ang boses. Nandoon ako. Alam ko, pero kung hahabulin mo ngayon, mabibitag ka lang doon sa gabing iyon. Ang gabing iyon, matagal na akong kinulong sa loob nito. Kaya mas kailangan nating makita ang buong larawan. CJ, ang disipulong ito talagang sumusunod sa inyo. Kung walang ginagawa ang batang Panginoon ng lungsod, maaari kayong mauna at magmasid ng daan. Giksuan na nakaputi. Bayaran mo ang lumang utang ng pamilya Lu. Huwag kang maghanap ng peke. Sa dami ng mga anino, alin ang peke? Yung nasa likod sa kanan, walang kalyo ang kamay na humahawak ng espada. Pati kalyo sa kamay, tinitingnan mo pa. Sa pag-imbestiga, hindi ba tinitingnan ang mga kamay? Mukha ang titingnan. May silbi rin ang mukha. Tumahimik ka. Hindi ikaw lang. Hurno ng pagsubok sa espada. Kaya pala hindi iyon panaginip. Naalala mo, isang piraso lang ang naaalala ko. Pinapunta niya ako. Pagkatapos, saka ko na siya naalala. Tinitigan niya akong malamig habang sinusubok ako sa hurno ng pagsubok sa espada. Ang antas ng pagdilim niya ay 52. Hindi pa siya sumasabog, nagtitimpi pa siya. Ning Zeshuang, wala kang maililigtas sa mga nasa hurno ng pagsubok sa espada. Tingnan mo ang mga kamay. Ang singsing na jade ng pinuno ng sekta. Si Huya. Lu Changjin, huwag kang sumugod sa pormasyon. Takot ka bang mawalan ako ng kontrol? Takot akong muli kang umako ng sakit para sa kanya. Ang gusto niya ay magkamali ka ng galit, magkamali sa pagpatay, at mabaliw sa maling paraan. Ikaw. Ako. Lumaban na siya sa kanila, pakawalan mo ako. Bakit mo ako ipinagtatanggol ulit at ulit? Host, huwag kang mabuking. Hindi pwedeng banggitin ang orihinal na aklat. Hindi pwedeng banggitin ang sistema. Alam ko, pero ang tingin niya. Parang gusto niyang makita ng malinaw ang puso ko. Sagot na ba iyan? Kapag hindi na niya kayang tumagal, bigyan muna natin ng kaunting tamis. Ning Jianzun, ang pag-aalo mo ay parang pag-aayos ng sirang pader. Gusto rin ng batang Panginoon ng lungsod na ayusin. Hindi na matibay ang pader ko. Kung hindi mo ako sasagutin, ako na ang maghahanap. Sige, tutulungan kitang maghanap. Huwag kang lilingon, mabuhay ka. Lumaban na siya. Hindi mo pananagutan iyon. Maling tao ang kinamuhian ko. Ang kinamumuhian mo ay ang aninong ipinasa nila sa iyo. Ikaw ang humila sa akin pabalik mula sa landas ng demonyong espada. Bumagsak na. Guguho na ang buhay na pormasyon. Saan tayo pupunta? Ang sirang espada ng Angkanlu ang gumagabay. Libingan ng mga espada. Doon, masasabi ko kung alin sa mga puot ang totoo. At alin ang peke. Kaya. Kung gayon, puntahan natin. Hindi na ako papasok. Takot ka. Mahal ko ang buhay ko. Ang mga tagasanay ng espada ng Angkanlu ay kumikilala sa dugong lahi. At kinikilala rin ang lumang alitan. Kung ang bunganga kong ito ang papasok roon, baka agad akong mapulbos doon. Dugo ng Angkanlu. Pumasok sa libingan at bunutin ang espada. Sino ka?
Tagapagbantay ng espiritu. Kaninong espiritu ang binabantayan mo? Binabantayan ang libo-libong espada ng Angkanlu. Hintayin ang pagbabalik ng batang Panginoon. Nabunot na ang espada. Sasabihin mo sa akin ang totoo. Ang espada ang magsasabi sa iyo. Mag-ingat. Alam ko na. Puting kasuotan ng giksuan. Ang lahi ng kaaway ay walang paggalang. Hindi pinahihintulutang pumasok sa libingan. Umatras ka, batang Panginoon. Nasa kanya ang tatak ng espada ni Ning Zeshuang. May nalalabing aura ng utos ng espada ng sekta. Hindi siya kaaway. Nakalimutan mo ba ang lumang utang ng Angkanlu, batang Panginoon? Hindi ko nakalimutan. Nagsisimula ko pa lang na malinaw na makilala kung alin ang nakita ko mismo at kung alin ang puot na ipinilit sa akin ng iba. Mas kapaki-pakinabang ang sinabi mo kaysa sa inaakala ko. Paano mo patutunayan iyan? Kung gusto niya akong saktan, sa entablado ng pagsubok sa espada, hindi niya ibababa ang espada. Sa horno ng pagsubok sa espada, hindi niya ako hiilahin. Sa pulong ng alyansa ng espada, hindi siya haharang sa harap ko. Ang pinaniniwalaan ko ngayon ay ang nakita kong siya mismo. Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Mabigat ang pasa ng guro, baka mabitiwan niya. Hugutin ang espada. Hugutin mo ang espadang ito, at akuin ang libo-libong espada ng Angkanlu. At akuin din ang lumang puot ng Angkanlu. Maaaring akuin ang lumang galit, pero kanino ba ang puot? Ako mismo ang maghihiwalay. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng batang Panginoon sa sekta. Napakalaking pasiklab. Nasaan ang mga tao ng Angkanlu? Magsalita ka, hindi pa naglalaho ang kaluluwa ng espada ng Lu. Pero wala na ito sa loob ng espada. Sektang Giksuan. Hukay ng espada ng sekta. Kahit patay na sila, pinipigil pa rin sila ng mga utos ng espada. Kung gusto iligtas ng Young Master ang kaluluwa ng espada ng pamilya Lu, kailangang bumalik sa sekta. Talagang ginagamit ang tao habang buhay pa. Kahit patay na, ginagamit pa rin. Lu Changjin, hahawakan mo ba ito o hindi? Mukha na siyang wasak ngayon. Pero kung hahawakan ko, hindi ba ako masyadong hindi naangkop bilang master? Host, nakataas na ang kamay mo ng matagal. Mas kahina-hinala kung hindi mo gagalawin. Tumahimik ka, pwede. Ano, pwede mong hawakan? Wala akong narinig. Magaling ang pandinig ng Yaong City Lord. Minsan hindi rin. Hindi ka pwedeng bumalik sa sekta ngayon. Alam kong pain ang hukay ng espada. Alam mo, pain din ang dakilang seremonya ng pagpigil sa buto. Gusto niyang pabalikin ako ng kusa. Kung gayon, pupunta ka pa rin ba? Pupunta. Pero hindi sa paraang gusto niya. Antas ng pagdilim 22. Host, sa pagkakataong ito, talagang gumagamit siya ng utak. Hindi siya padalos-dalos. Gumalaw ang hukay ng espada, Yaong Master. Ano ang nangyayari? Binubuksan ng utos ng espada ng sekta ang entabladong pampigil sa buto. Hindi ba pagkatapos pa ng 3 araw sisimulan ang abiso ng alyansa ng espada? Sa loob ng 3 araw, sisimulan ng sektang Giksuan ang dakilang seremonya ng pagpigil sa buto. Kaninong buto? Ang buto ng espada ng libo-libong anyo ng Young Master. Master. Sa pagkakataong ito, gusto niya akong bumalik ng mag-isa. Bumalik ako sa sekta. Bawal. Master. Nasa hukay ng espada ang kaluluwa ng espada ng pamilya Lu. Alam ko. Sa loob ng 3 araw magbubukas ang dakilang seremonya ng pagpigil. Alam ko rin. Kung gayon, bakit mo ako pinipigilan? Dahil ang hinihintay ni Xihuya ay ang pagbalik mo ng ganito. Gusto niya ang buto ng espada ko. Gusto niyang mawalan ka ng kontrol. Nasa iyo na ngayon ang patunay na kinilala ka ng pamilya ng espada bilang amo. Kapag bumalik sa pwesto ang sinaunang espada, babaliktad ang lumang kaso. Puno ang buong katawan niya ng mga bitak na pwedeng punitin. Katibayan na maghubad sa takip sa kahihiyan ng siyam na sekta ng Giksuan. Kung babalik ka ng galit at papatay, isang linya lang na may demonyong papasok sa sekta. Pwede na nilang ibalik ang lahat ng putik sa ulo mo. Naghihintay lang siyang magpadala ka. Kung hihiwain mo ang tarangkahan ng bundok sa isang espada, makakapagdiwang siya agad sa mismong lugar. Nakagawa na rin siya ng karatula, pagtitipon laban sa mga demonyo. Master. Ang ibig kong sabihin, hindi pwedeng piliting itanong iyon. Mas lumalim na naman ang mga bitak sa buto ng espada niya. Walang problema. Kung sabi mo walang problema, walang problema. Ang mga buto mo ay parang porselanang sinunog sa apoy. Sa labas, mukhang kaya pa. Sa loob, isang hawak lang, durog agad. Bagamat pansamantalang napigil ang mga bitak sa buto ng espada, hindi ibig sabihin ay ligtas na. Kapag sinadya pang pasiglahin ng sapilitan, pwedeng tumama mismo sa mga ugat ng puso. Hanggang saan ba? Kung may gumamit sa iyo para itulak siya, doon siya pinakamapapahama. Hindi mababago ang sabi mo. Kaya ang unang hakbang ni Xihuya ay hindi hulihin si Lu Changjin. Ikaw ang hulihin niya. Tama, alam niya kung ano ang pinakakinatatakutan mo ngayon. Hindi maganda, hindi maganda. Makinig ka sa akin. Kinuha ng mga kalaban ang bihag. Ang mga matuwid pa ang nagpapadala ng mga tao para mamatay. Sa huli, sa entablado ng pagsupil sa buto, mag-iiyakan silang parang magulong lugaw. Tumahimik ka.
Kanino po nakikipag-usap ang guro? Sa sarili ko. Kapag kabado ang tao, nagmumuni-muni siya sa sarili. Kapag nagmumuni-muni ka, pinapagalitan mo pa rin ang sarili mo na tumahimik. Mataas ang hinihingi ko sa sarili ko. Magulo na sa labas. Magsalita ka. Naglabas na ng kautusan si Xihuya. Sinasabi niyang nakipagsabuatan si Lu Changjin sa masamang espiritu ng Angkanjayan. Ninakaw ang ninunong espada. Binihag ang guro at tumakas na may pagkakanulo. Kalahati ng mga nakatatandang pinuno ng mga tuktok ay naniwala. Ang natitirang kalahati ay hindi makapagsalita. May 3 sekta ring dumating sa labas ng tarangkahan ng bundok para manood. Sa pangalan, para dumalo sa dakilang seremonya ng pagsupil sa buto. Sa totoo, naghihintay lang silang makita kung paano lilinisin ni Giksuan ang sariling hanay. Mahusay rin siyang bumaligtad ng sisi. Mas matibay pa ang loob niya kaysa sa akin. Bakit ka nakatingin sa manggas? May abo pa sa manggas? May isa pang bagay. Naselyuhan na ang hukay ng espada. May naririnig na iyak ng mga espada sa loob. Sabi ng bantay sa tarangkahan. Noong gabi, maraming tao raw ang narinig na sumisigaw na humihingi ng saklolo para sa pamilyang Lu. Tingnan mo ako. Hinihintay nila ako. Hindi ka nila ipinapadala para mamatay. Ang hinihintay nila ay ibalik mo ang tunay na nangyari. Hindi na bumabayo ng magulo ang kanyang pulso. Grabe, isang salita niya, talo pa ang 10 banat ko. Paano ka na parito? Senior Ning, may 17 tao sa disiplinang burol na handang maging tagaloob. Sigurado ka? Hindi sila nangangahas na harapang lumaban sa pinuno ng sekta. Pero handa silang alisin ang tabing sa silangang bahagi sa araw ng seremonya. Palayain ang mga dating saksi na nakakulong. May itinatago pa kayong mga saksi sa tanggapan ng disiplina. Kung hindi namin itinago, matagal na silang patay. Ha? Sige, napakarami nyo talagang alituntunin. Pero may isang kondisyon, magsalita ka. Hindi ka maaaring bumalik para pumatay bago ang seremonya. Kung mauna kang kumilos, urong sila. Pumayag siya. Guro, ikaw ang sumagot para sa akin. Mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Delikado pakinggan ang sinabi mo. Pero may silbi. Sige, ikaw na ang bahala sa akin. Hindi tayo maghihintay ng 3 araw. Inakala ni Xihuya na hihilahin lang niya kami. Kung gayon, babalik ta rin natin. Shen Buyan, makipag-ugnayan ka sa mga bisita mula sa ibang sekta. Ikalat mo ang nalalabing bakas ng pamatay na pormasyon ng lumang lungsod. At ang usapin tungkol sa kaluluwang espada ng Angkanlu. Hindi ko hinihiling na maniwala sila. Sapat nang magduda sila. Guluhin lang natin ang tubig. Bumalik si Wen Xezhao sa tuktok ng disiplina. Huwag mo munang ilalabas ang tao. Una, ipabago sa tagaloob ang silangang bantay patungong tanikala. Kapag nagsimula na ang seremonya, kapag personal nang umakyat sa entablado si Xihuya, saka mo siya harapin. Pwede, Gukingtan, bantayan mo ang buto ng espada ni Lu Changjin. Akala ko hahayaan mo akong magtira ng pangalawang plano. Ang pangalawang plano ay itinatabi hanggang sa huli para mailigtas ang buhay. Ang dami pala niyang alam na unahin ang pagligtas ng buhay. Lumaki na siya na parang asong tuta na marunong nang humanap ng sariling pagkain. Siguro. Ako, syempre, ang pinakaligtas. Kapag nagsisinungaling ka, nauuna kang ngumiti. Wala akong narinig. Wala rin akong narinig. Gusto ni Guro na gawing pain ang sarili niya. Hindi para maging bait, para maagaw ang pwesto bago pa ang iba. Gusto ni Xihuya na gamitin ako para pilitin ka. Kung ganoon, hahayaan ko siyang makakuha ng isa na akala niya ay kaya niyang kontrolin. Sa totoo lang, matagal nang may nakatagong bitag sa taong iyon. Hindi pwede. Lu Changjin. Sa iba, susunod ako sa iyo. Hindi pwede ito. Kapag mas ganito siya, lalo lang akong gustong. Hilahin siya palabas mula sa orihinal na aklat at iligtas mula sa baliw na wakas na iyon. Pagkatiwalaan mo ako kahit minsan. Nagtitiwala ako sa iyo pero hindi sa kanila. Umatras. Iyon ang teleportation array ng Giksuan. Ang kontrabida pa ang naunang kumilos. Hindi ito ayon sa mga punto ng orihinal na aklat. Xihuya. Nagsawa ka na ba, Zishuang? Lu Changjin, kinuha mo ang espada na hindi mo dapat hinawakan. Naglakas loob kang hawakan siya. Ngayon ay ipinagtatanggol mo siya. Mas mukha ka ng tao ngayon kaysa dati. Ang bilis dumating ng pinuno ng sekta. Napakatalino mo. Sobrang talino mo, hindi ka na mukhang espada na papet na ako ang lumikha. Papet na espada. Biro lang ba ang sinabi ng pinuno ng sekta? Biro lang ba iyon? Sa pagbalik natin sa sekta, malalaman mo. Pakawalan mo siya. Aray, aray, aray. Tulad ito ng sumpa na tumatama sa papet. Xihuya. Lu Changjin, tumatag ka. Kung mabibiyak pa ang iyong sword bone, Lu Changjin, tingnan mo ako at huwag kang magpaloko. Huwag kang magmadali. Sundin mo ang sabi ko. Master, ano ang iniwan niya sa iyo? Lu Changjin, kung gusto mo ang iyong master, iwan mo ang sword bone.
Lumalalim ang mga bitak sa kanyang sword bone. Si Wuya, mas mabuti pang huwag mo siyang saktan. Ano ang iniwan niya? Huwag munang padalos-dalos. Ang huli niyang sinabi ay, sundin mo ang sabi niya, dinala siya palayo, kapag bumalik ka ngayon, parang isusuko mo lang ang sarili mong buto at buhay. Umalis ka. Nag-iwan si Uncle Ning ng Jade Slip para sa iyo, hindi para durugin mo. Makinig ka, Lu Changjin. Gusto ka ni si Wuya na magmadali at mabaliw. Gusto niyang ipako sa harap ng lahat ang pangalan mo bilang Sword Demon. Kung talagang gusto mo akong iligtas, huwag mo siyang pagbigyan. Master, Shen Buyan ang lumang kaso. Wen Xezhao ang silangang hadlang. Gu Qingtan, bantayan ang sword bone. Isa lang ang gagawin mo. Pumasok ka sa giksuan, lumuhod man o umamin, unahin mong magpakampante sila. Naisama pa niya ito sa plano. Kapag nawala ka sa kontrol, mahuhuli siya. Ayos na saan? Ako ang luluhod. Host, masiksikan pa ito kaysa kulungan ng aso. Wala nang mapaglagyan ang mga kuko ko. Huwag kang kumilos ng basta-basta. Ano ang sinabi ni Uncle Ning? Sabi niya, baluktot ang iginuhit mong array pattern. Ang mga hangal na ito, baluktot na ang array gate pero hindi pa rin nila napapansin. Zishuang, ganyan ka pa rin hindi marunong sumunod. Ipinagbihag na nga ng pinuno ng sekta ang tao. Gusto pa niyang sumunod ang lahat. Bakit nakagapo si Sword Venerable Ning? Napasailalim siya sa sumpa ng demonyong espada. Hindi matatag ang kanyang kamalayang espiritual. Ako lang ang gustong magprotekta sa kanya. Bakit nakapulupot sa aking mga daluyan ng espiritu ang sumpang kadena? Disipulo Lu Changjin, bakit hindi ka pa lumuluhod? Huwag mo akong titigan. Huwag kang maging mahina ang loob. Huwag kang mabaliw, mas lalo ka nang nagiging pasaway ngayon. Akalain ni si Wuya na panalo na siya. Changjin. Sa wakas, naunawaan mo rin. Pakawalan mo ang guro, ibigay mo muna ang butong espada. Natural lang na iiwan ko ang buhay niya. Mabuti. Lu Changjin, huwag kang matakot, guro. Sobrang sunod-sunuran niya, parang totoo na talaga. Parang gusto ko nang ihagi sa kanya ang isang buto. Isang salita lang ng mabuting bata. Sinasabi ko sa inyo, parang nababaliw na talaga ako. Simula ng pormasyon ng pamimigil sa buto. Tapos na. Nailantad na ang panlabas na sumpa ng papet. Host, mawawala na ang marka ng kuko ko. Ano iyon? Tulad ng inaasahan, may humawak sa aking sumpang papet. Sinabi ng pinuno mo na nadulas siya, patahimikin mo siya. Kumapit ka. Ngayon. Lahat kayo, tingnang mabuti. Lu Changjin. May nagpipino ng pugo ng espada para agawin ang Wanxiang Sword Bone. Umatras ang hanay sa silangan ng pormasyon ng mga alituntunin. Lu Changjin. Walang lalabas ngayon. Mas lalo pang mabuti. Kung gayon, mas mabuti nang magsimula tayo agad. Paanong magkakaroon ng kaluluwa ni Ning Zeshuang sa loob ng kortinang iyon? Kung narito ang kaluluwa at buto, iyong nasa entabladong ito, nabuksan na ang unang patong ng tatak. Ang walang malay na kaluluwa ay walang kamalayan. Hinati lang ito matapos supilin. Ang lumang katawan, lumang anino, at natitirang tatak ng espada. Matagal na siyang patay, wala ring magnanakaw sa kanya, at wala ring ibang mangyayari. Hindi ba ninyo gustong malaman kung bakit nagbago si Ning Zeshuang? Si Wuya. Ang pormasyon ang magsasabi sa inyo. Ito ay sinaunang ipinagbabawal na pormasyon. Itigil ang pormasyon. Changjin, hindi mo ba gustong iligtas ang guro mo? Kung gayon, tingnan mo ng malinaw. Kung sino ba talaga siya? Lalo pang lumalalim ang mga bitak sa kanyang butong espada. Patuloy pa ring paakyat ang espiritual na presyon. Isang antas na lang ang kulang. Host, bilisan mo at magsabi ka ng maganda tungkol sa kanya. Sabihin mong gwapo siya. Sabihin mong napakasunurin niya. Sabihin mong ayos ka lang. Magsabi ka na lang ng kapaki-pakinabang. Narito ako. Huwag mo siyang paniwalaan. Ang kanyang alaala. Tingnan mo ang ebidensya. Tingnan mo ang sarili mong alaala. Huwag mong tingnan ang sagot na ibinigay niya sa iyo. Changjin. Hindi iyon isang buhay na tao. Huwag kang lilingon. Huminto ka. Lu Changjin, huwag kang gagalaw. Ang tunog na iyon ay isang natitirang alingawngaw. Hindi ito buhay na tao. Hindi ito kaluluwa, lalong hindi kanya tinatawag na bumalik. Ning Zeshuang, hindi mo na nga makilala ang sarili mong dating tinig. Mangahas ba ang pinuno ng sekta na magsalita ng malinaw sa harap ng lahat? Ano ba talaga ang nasa mata ng pormasyon? Host, nabasag na ang unang patong ng harang.
Kahit ang utos ng espada ng sektang Giksuan ay pinipigil pa rin ako. Kaunti lang ang kaya kong ilabas na totoo. Parang pinipiga ang lieg hanggang iluwa ang buto. Hanggang kayang iluwa, iluwa na lang ng kaunti. Ning Zeshuang, sino ang kausap mo? Hindi ba ninyo gustong malaman ang totoo, mga Ginoo? Matagal nang namatay ng minsan si Ning Zeshuang. Ano ang sinabi mo? Changhen, nagkamali ka ba ng kinamuhian mo? Ang dapat mong kamuhian ay matagal nang nasa harap mo. Huwag mong lokohin siya gamit ang pira-pirasong alaala. Lokohin, 10 taon na ang nakalipas. Si Ning Zeshuang mismo ang nagpadala sa bata mula sa horno ng pagsubok sa espada papasok sa hanay ng espada. Siya mismo ang tumayo sa harap ng tuntungan ng pagpigil sa buto. Siya ang nagpasunod sa iyo sa pagluhod at pagkatuto. Kung hindi sapat ang tigas ng buto, sapat ka lang na makuha ng iba. Naalala ko. Hindi buo ang naaalala mo. Kung gayon, sabihin mo sa kanya kung ano ang buong kwento. Sa orihinal na aklat, isinulat ang bahaging ito na si Ning Zeshuang ay malupit. Pero sa nakasaad na detalye, may binanggit na isang linya. Noong gabing iyon sa horno ng pagsubok sa espada, hindi tumugma ang bilang ng mga nasawi. Kapag hindi tumugma, ibig sabihin may isang pinalaya. Ang buo ay na si Ning Zeshuang ang sumira sa horno ng pagsubok sa espada noong gabing iyon. Hindi niya inilagay ang bata sa hanay ng espada. Ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan para makalapit sa pinakasentro ng hanay. Sinira niya ang unang selyo ng sinaunang hanay ng punong himpilan. Pinalaya niya ang isang grupo ng mga bata mula sa horno ng pagsubok sa espada. Pinalaya nga. Makapagpapatunay ang lumang talaan. Noong gabing iyon, matapos may rehistro ang 36 tao sa horno ng pagsubok sa espada, 21 na katawan na lang ang natira. Ang natitirang 15 ay hindi na itala o nailigtas at dinala. May nawawalang pahina rin sa lihim na tala ng mga alituntunin. Ang nawawala mismo ang listahan ng mga nakatakas mula sa horno ng pagsubok sa espada. Kung gayon, ako, isa ka lang sa maraming bata na pinalaya niya noon. Hindi ka ang nag-iisa at hindi rin dahil sa iyo siya namatay. Ning Zeshuang, marunong ka talagang maglinis ng pangalan. Hindi ako naglilinis ng pangalan. Sinasabi ko lang sa lahat, hindi namatay si Ning Zeshuang para kay Lu Changjin. Hindi rin para sa dating minamahal ng kahit sino. Namatay siya sa pagkontra sa sistema ng horno ng pagsubok sa espada. Namatay siya sa pagwasak sa iyong sinaunang hanay. Namatay siya dahil tumanggi siyang magpatuloy na maging sandata para sa utos ng espada ng sekta. Sandaling kumalma ang kanyang pulso. Kung gayon, bakit siya naging yaong Ning Zeshuang sa bandang huli? Hindi ako masamang sistema, hindi kita tinutulungan na agawin ang katawan. Tinugon ko lang ang huling pakiusap niya para sa tulong, para lang tapalan ang butas na ito. Huwag kang sumigaw, hindi ito maririnig ng mga tagalabas. Pero naririnig ko. Ano nang nangyari sa kanya? Masakit ang kamay. Kaya pala. Pagkamatay ni Ning Zeshuang, naawa ako sa taglay niyang talino, kaya itinabi ko ang natitira niyang bakas. Ginamit ko ang utos ng espada ng sekta para buuin siyang isang buhay na papet na espada. Dapat lang sana siyang sumunod sa utos. Dapat malamig siya, dapat walang bakas ng damdamin ng tao. Sanay na ang Giksuan mula taas hanggang baba. Hindi ba, si Ning Jianzun na isang papet na espada? Papet na espada pala. Kaya sa mga taong ito, ikaw ang kumokontrol sa kanya para gumawa ng kasamaan. Ginamit mo ang kanyang pangalan para gipitin ang mga disipulo. Ginamit mo rin siya para takpan ang lumang kaso. Kailangan ng sekta ng isang malinis na espada. At kailangan din ito ng isang maruming espada. Bago siya mamatay, ayaw niya. Pagkamatay niya, mas naging tahimik siya. Pinino mo siya at ginawa mong papet. Chenghen, dapat malinaw din sa iyo. Walang sinumang ipinanganak na malaya. Noong bata ka pa, tinuruan kitang humawak ng espada. Tinuruan kitang magtiis ng sakit. Tinuruan kitang huwag maniwala agad sa kabutihan ng ibang tao. Ikaw at ako ang pinakamagkahawi. Masakit ba? Kapag masakit, tandaan mo. Walang tutulong sa iyo sa mundong ito. Hindi iyan pagmulat. Pag-aamo iyan, pero nabuhay siya. Ang mabuhay ay hindi nangangahulugang dapat mo siyang pasalamatan. Ang aso na nakatali sa bakal na kadena. Hindi ibig sabihin na dahil hindi ito namatay sa gutom ay dapat pasalamatan nito ang kadena. Gusto ko ang linyang iyan, pero huwag mong ihambing sa aso. Medyo ramdam ko ang sinasabi mo. Sino ka nga ba? Alam kong si Ning Zeshuang ay isang papet. Kaya hindi ko iyon pinagdudahan kailanman. Ang kanyang aura. Ang panlabas niyang mga daluyan ng espiritu, tatak ng buhay na espada, at sirang sisidlan. Lahat ay hindi nagbago. Pero nang dumating ka, lalabag siya sa utos. Magsisinungaling siya at poprotektahan si Lu Changjin. Ang kinatatakutan mo ay hindi kung sino ako. Ang kinatatakutan mo ay hindi nasusunod ang papet. Kung gayon, muli siyang susunod. Host, gusto niyang itulak pabalik ang panlabas na sumpa. Huwag mo silang hayaang maging horno ng espada muli. Kung may darating na kahalili para itama ang mga pagkakamali ko.
Ang hiling niya ay hindi pag-angkin ng katawan, kundi pagkakataon na itama ang nangyari, host. Ang suot mo ay isang walang lamang sisidlan. Isang piraso ng sirang katawan, walang buhay na kaluluwang maagaw. Bakit ka tumatawa? Ang galing ng pagkakalkula mo. Pero nakalimutan mo, ang mga hiling na iniwan ng mga patay ay nakakakagat din. Tumigil ka, guro. Patay na si Ning Zeshuang. Lubos na patay. Sa sentro ng pormasyon, mga kalansay ng kaluluwa, lumang anino, at mga alinggaw ng nalalabing anino ng espada na lang ang natitira. Hindi na muling mabubuhay. Ang nakatayo rito ngayon ay hindi ang kanyang buhay na kaluluwa, at hindi rin ang katawang inagaw, kundi ang sisidlang ito na walang laman. Mula ngayon, hindi na ito saklaw mo. Changjin, tingnan mo. Inamin niya ang lahat ng sakit mo. Nasa harapan si Ning Zeshuang sa lahat ng iyon. Pinahintulutan niya iyon ng tahimik. Pinanood niya lang iyon ng walang ginagawa. Ginamit niya ang mukhang iyon para lokohin ka. Hanggang ngayon, hindi ako ang nayanig, kundi ang sarili kong alaala na kinokontrol ng kung sino. Alam ko. Hindi mo alam. Pinili mo lang ulit na maniwala. Isang taong nakasuot ng balat ni Ning Zeshuang. Lu Changjin, huwag mong ilabas ang espada. Siya ang pinaniniwalaan ko. Guro. Habang mas gusto mo akong patayin, mas nasasaktan siya. Guro. Huwag mong ilabas ang espada. Siya ang nanakit sa iyo. Hindi siya ang nanakit sa iyo. Ikaw. Noong nasilawan ka ng talisman ng pagsisiyasat noon, ang kasunduan ng espada ninyong dalawa, ginamit ko lang iyon para itala ang kaunting pag-alon. Ang sumpaan ng nagkakaisang puso ay kapag ang isa'y umunlad, sabay umaangat ang dalawa. Kapag ang isa'y nasaktan, sabay ding nasasaktan ang dalawa. Palihim mong sinilip ang kasunduan ng espada. Ako ang namamahala sa batas ng sekta. Paano ako masisilip ng palihim? Lu Changjin, saksakin mo ako ng isang beses. Siya ang sasalo ng isang saksak para sa akin. Habang mas gusto mo siyang iligtas, mas nasasaktan siya. Host, mataas pa ang antas ng pagdilim. Nasa bingit pa siya at nanginginig. Bilisan mo at patatagin mo siya. Kung hindi, bigla siyang mababaliw. Ikaw muna ang mabasag. Tinitingnan ako ni Lu Changjin. Nasupil na ang demonyong espada at nakuha na. Sinaktan ka nila. Hindi ako nasasaktan. Natural lang. Sa patibong na ito, ang pagnanasang pumatay lang ang nakakadena sa inyong dalawa. Siya ang nananakit ng iba, ikaw ang nagpapasa ng sakit. Ang iba naman ang nananakit sa kanya. Kaya mo lang panoorin. Lu Changjin, lumalawak ang mga bitak sa balikat mo. Huwag kang matakot, guro. Sino ba ang nagpaabot sa iyo ng bugbog? Kapag lumaban ako, ikaw ang nasasaktan. Di tumayo ka lang dyan at hayaang tagain ka. Esan, ayos. Sobra, hindi na nagwawala ang baliw. Ginawa mo pa siyang papet. Bakit hindi na isulat iyon sa orihinal na aklat? May ganito pa pala siyang nakaiinis na likas na galing. Unang paraan para mapawi ang sakit, himatayin ka muna. Ikalawang paraan para kontrahin ang sakit, magkunwaring hindi nasasaktan. Ginagawa ko na. Ang ikatlong paraan, siksihuya na lang ang durugin. Host, ang espada na iyan ay ang natal na espada ng orihinal na may-ari. Pwede ba, sa lohika, hindi dapat? Ang kinikilala niya ay si Ning Zeshuang. Pero ang katawang ito ay naiwan din ni Ning Zeshuang. Ano ang gagawin mo? Palitan ang sumpa. Huwag kang padalos-dalos. Hinawakan na ni Xihuya ang Tongxin Jianqi. Kapag pilit na binago, guguluhin ito ang kaluluwa. Kung hindi babaguhin, mapapahina siya hanggang mamatay. Hindi pumapayag ang guro. Wala ka ng karapatang manghimasok sa akin ngayon. Gusto mong lapitan ang natal na espada. Hindi lang lapitan, kundi pakiusapan. Kinilala na siya ng natal na espada ni Ning Zeshuang. Impossible. Dapat nagiba na ang sumpa ng puppet. Bakit pa siya makakapagpalit ng espada? Dahil hindi mo iyon inasahan. May panghuling galaw din ang patay. Guro, ibigay mo sa akin ang espada. Hindi. Masusugatan ka. Ksaksichi. Kaya pala, ang ginising ni Lu Changjin ay hindi si Ning Zeshuang. Wala iyon sa iyo. Siyempre, may kinalaman iyon. Habang mas gusto niyang baguhin ang kapalaran mo, mas mabigat ang kapalit. Talaga namang ikaw, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Guro, hindi ba ito pagputol sa kasunduan? Binabago lang nito ang balik na pinsala niya para maging isang kasunduang nagpoprotekta ng buhay. Sa ngayon, idiin mo muna ito sa katawan mo. Sa madaling sabi, sobrang sakit ang mararamdaman mo. Alam ko na, at masusugatan din ang kaluluwa. May iba pa ba? Wala na. Pero sapat na nakakatakot na ang dalawang iyon. Sapat na iyan. Tumigil ka, Lu Changjin. Makinig kang mabuti, hindi ako papayag. Mula ngayon, ang iyong espada
ay hindi na maaaring gamitin ng iba para saktan ka muli. Ang iyong mga buto ay hindi na rin maaaring ituring ng mga iyon na pag-aari ng sekta. Tumigil ka. Talagang nakikinig siya sa'yo. Sumunod ka lang, mabuhay ka muna. Huwag mong isipin kung masakit ako o hindi. Ang lakas ng loob mong baguhin ang plano ko. Napakadumi ng plano mo. Ano ang sinangga mo para sa akin? Maliit na bagay lang. Lumalalamig na ang hininga ng kanyang kaluluwa. Host? Magsalita ka. Nagsisimula ng maging espada ang kaluluwa mo. Ano ito? Wala naman. Host, pati ang kaluluwa mo ay nagsisimula ng maging martilyo. Iyan ang tinatawag mong wala lang. E ano pa ang ituturing mong seryoso? Yung maipanday ka na lang na espada at isabit sa dingding. Tumahimik ka. Sino ang nagsasalita? Sinasabi kong tumahimik ka. Hindi po yata ako ang kinausap ninyo kanina, guro. Changjin. Higit pa sa inaakala mo ang mga lihim niya. Nangahas kang galawin ang espada, masasaktan ka, ipapakita ko sa iyo. Kakaiba ang banta mo, pero epektibo. Lumitaw na malamig ang aura ng kaluluwa. Baka malamig lang dito. Akala mo ba'y tindero ako ng candy sa kalsada? Mukhang hindi naman. Huwag kang pa-cute. Binago mo ang kontrata at nasugatan ang kaluluwa. Kung tatagalin pa natin ito, magkakaproblema tayo. Paano pa natin ililigtas kapag nagka-aberya? Gamit ang Wanxiang Sword Bone para dugtungan ang kaluluwa. Pansamantalang mapapabagal ang pagkapuksa ng kaluluwa bilang espada. Bawal. Bakit bawal? Wala. Host, alam ko rin na kulang sa dangal ang paraang ito. Pero ganyan ang nakasulat sa database ng sistema. Kung ganoon, sunugin mo. Hindi pwedeng sunugin, light screen ito. Kung gayon, tumahimik ka. Hukayin mo ang sword bone ko. Sino bang nagsabing hukayin ang sword bone mo? Tama ba ang paraang ito ng pagliligtas? Hindi. Nagsisinungaling ka. Sabi ko ng hindi, hindi. Lu Changjin. Hindi kita iniligtas para lang ibalik ka sa bone suppression platform. Kung maililigtas kita, hindi. Ayokong pumayag. Narinig ba ninyong lahat? Ang paggamit sa Wanxiang Sword Bone para ipagpatuloy ang kaluluwa. Kailangan pang bunutin ang Sword Bone ni Lu Changjin para ipagpatuloy ang buhay. Kaya pala ipinagtanggol siya ay para rito. Si Ning Zeshuang, siya pa rin si Ning Zeshuang. Kalokohan iyan. Inilabas mo lang sa konteksto. Kung may susulong pa ng isang hakbang, tanungin muna ang espada ko. Zeshuang, matagal ko nang sinabi. Ang papet pa rin. Kahit mapalitan ang kaluluwa, hindi pa rin mababago ang likas na pagkuha sa buto. Sayang ang bibig ng punong sekta, mas bagay pa sana sa pagbebenta ng peking gamot. Dakpin siya. Pinakilos kita. Hindi pa binubunot ng disipulo ang espada. Ang husay mong maghanap ng lusot. May kinabukasan ang batang ito. Dalhin mo muna siya. Hindi magtatagal ang kaluluwa niya. Umatras sa kanlurang panig. Bumaba mo ako. Huwag mo akong bitawan, Lu Changjin. Masisita ka ni Guro. Pagagalitan mo na lang ako kapag buhay pa ako. Changjin, ilayo mo siya. Umupo ka lang ng maayos. Kahit ang Guro, aagawin ang buto. Puksa sa mga disipulo ng sektang Giksuan. Kinukulong mo ako. Alainan. Nag-alsa ka. Sabi ng guro dati, ikaw na ang bahala sa akin ngayon. Pero kapag nasugatan ka, ako ang bahala. Host, napakagalang ng hiling niya. May dala pang gamot. Tumahimik ka. Muli mo na namang pinapagalitan ang sarili mo. Ako ay nagsusuri sa sarili. Achi, inumin mo ang gamot. Ano ang itinawag mo sa akin? Achi. Walang galang. Nariyan pa rin ang ugnayan naming guro at alagad, kaya lagi mo iyong ginagamit na pananggalaban sa akin. Sa wakas, hindi na ba ako kailangang magpasa ng mga tuntunin ng guro? Hindi ito ang tamang oras para isipin yan. Pero kapag tinatawag niya akong Achi, parang nilalabag niya ang lahat ng alituntunin. Host, namumula ang mga tainga mo. Ang init. Malamig ang gamot. Lamigin ang katawan ko, kaya kabaligtaran ang dating sa akin. Hindi maganda.
Ipinakalat ni Xihuya ang chismis na iyon sa buong sekta. Sinasabi nilang hukayin mo ang buto ng espada ni Lu Changjin para mapahaba ang buhay mo. Ang mga nakatatandang pinuno ng bawat tuktok ay nagpalibot na ng mga tao sa libingan ng espada. Kahit ang tuktok ng disiplina ay hindi na ito mapigil. Sa pangalan, para raw iligtas si Lu Changjin. Pero sa totoo, pinipilit nila siyang isuko ang kanyang buto. Hindi ka na pwedeng gumamit ng espiritong lakas ngayon. Lalabas ako. Bumalik ka. Papatayin ka nila. Ang habon nila ay ang titulo. Masamang guro. Gamit ang alagad para agawin ang buto. Napakagamit na palusot ng bansag na iyan. Ginamit iyon ni Xihuya para ilagay ang lahat laban sa iyo. Ano ang balak mo? Zeshuang. Pakawalan mo si Changjin. Maaari kitang bigyan ng kaunting dangal. Mula ngayon. Hindi na alagad ko si Lu Changjin. Guro. Dito na nabubuwag ang ugnayang guro at alagad. Ning Zeshuang, huwag mong isipin na makakatakas ka sa sala sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan. Kung hindi na ako ang kanyang guro. Kung gayon, wala na iyon. Kahit paggamitin ng mga alagad ang utos ng guro para agawin ang buto. Kung sasabihin ninyong hukayin ko ang buto ng espada niya, maglabas kayo ng ebidensya. Kung sasabihin ninyong pinipilit ko siya, magtanong din kayo ng isang bagay. Ngayon, nasa kanya na ang pasya. Para kanino pa ninyo siya ililigtas? Ang galing mo, diretso mong binunot ang kanilang bandila. Nang hina na ang kalahati ng chismis. Changjin, narinig mo iyon. Ayaw ka na niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lu Changjin, naputol na ang ugnayang guro at alagad. Muling yumukod si Lu Changjin kay Xuxichi bilang tanda ng alyansa. Maaaring maputol ang katayuan. Sa buhay at kamatayan, hindi kita iiwan. Bumaba na ang antas ng pagdidilim mo, host. Pero parang mas mahirap na siyang lambingin. Bakit sumusunod pa rin siya sa kanya? Naputol na ang katayuan. Bakit lalo pa siyang mukhang masunurin? Lumayo kayo. Huwag kayong humarang. Hindi ako sagabal. Hindi ba mahusay kang magbigay galang kanina? Natapos na ang pagbibigay galang. Kung ngayon, poprotektahan kita. Host, sa harap ng iba, maamo siya na parang kinikilala ang amo. Sa likod, matigas ang ulo niya na parang kagat sa espada at hindi bumibitiw. Huwag kang basta maghambing. Nagsusuri na naman sa sarili si Achi. Tinitiis kita. Kung ganoon, magtiis ka pa ng kaunti. Putol na ang katayuan ni Changjin. Wala na siyang karapatang mag-utos sa iyo. Bumalik ka. Maaari pa rin kitang protektahan. Nagbibiro po kayo, pinuno ng sekta. Hindi niya ako inuutosan. Ako ang kusang nagpasya. Lu Changjin, hindi ako nagsasalita ng walang saysay. Ikaw ang nagsasalita ng wala sa lugar. Kung gayon, sa akin mo na lang sabihin ng palihim. Kaya mo bang magustuhan ako? Ngayon mo pa itatanong iyan. Itanong mo na lang ngayon. Naputol na ang ating formal na ugnayan. Sa labas, 70 o 80 espada ang nakapalibot. Alam kong naroon pa si Xihuya. Alam kong halos maging espada na ang kaluluwa ko. Kaya nga ako nagtatanong. At si Shen Buyan? At si Wen Xezhao? Achi, may gamot ba si Gukingtan? Xuxichi? Kung tatawag ka pa uli, Panginoon ng Silid, kapag nagkunwari ka pang patay, baka matuto siyang harapin ang problema sa marahas na paraan. Tahimik lang siya. Lu Changjin, maharlika, narito ako para agawin ang espada at buto. Maharlika, narito ako para agawin ang espada at buto. Ibigay mo ang Wansiyang Sword Bone. Maaari siyang mailigtas sa kamatayan ng minsan. Sabi ko, iligtas mo siya. Ngayon na mismo ang kailangan ang buto. Mas mabilis pa silang magpalit ng mukha, kaysa magpalit ng pahina. Naging nakamamatay na ugat na ang espada niyang buto. Kapag naiwan pa siya sa mundo, makakasama lang siya sa sekta. Kaya bang bunutin ang espada? Hindi pwede. Kung gayon, pigilan ninyo sila, at huwag ding makapinsala ng buhay. Mabuti. Lumuhod ka. Panginoon ng Silid, biglang sumirit ang antas ng pagdilim niya. Sinusunog niya ang sariling pagkatao, kapalit ng lakas sa labanan. Lu Changjin, tumigil ka. Wala akong sugat. Sinabi kong tumigil ka. Buto ng demonyo. Iyan ang buto ng demonyo. Nakita na ninyo, hindi na niya ito mapipigilan. Sa bawat panalo niya, ginagawa niyang gatong ang sarili niya. Hindi na pwedeng hayaang si Xihuya ang magdikta ng takbo at ubusin ang lakas namin. Naihanda na ang Tongling Mirror Hall. Naihanda na.
Pero sigurado ka bang kakagat ang matandang iyon sa pain? Kung ako ang magbubukas ng tumbling mirror, tiyak na maipapakita ko sa sekta ang totoo at huwad. Mahilig siyang umangkin ng malaking papuri. Takot din siyang mabunyag ang kanyang mga sala. Bigyan mo lang siya ng pagkakataong makakuha ng merito sa harap ng lahat. At masusunggaban niya rin ang pagkakataong maitago ang bahid. Tiyak na kakagat siya. Panginoon ng silid, mukhang maayos ka ngayon. Ngunit sa loob ko, balot ako ng pagkabahala. Mas totoo ang kaba kapag maayos ang panlabas. Nabuksan na ang panlabas na hanay. Ang saksi at ang jade slip na mailarawan ay pwedeng maipadala sa tumbling mirror hall. Dahil paulit-ulit ninyong sinasabing may sala si Lu Changjin. Mas mabuti pang buksan na lang ang tumbling mirror. Ano ang balak mong gawin? Patunayan ang kalinawan. Kayang tumagos ng tumbling mirror hanggang sa langit. At sinusunod nito ang sanhi at bunga. Kung mangangahas manumpa si Ning Zeshuang, handa akong buksan ang salamin. Handa kang buksan. Kaya mo bang buksan ito ng buo? Sa dami ng taon kong hawak ang salamin na ito, hindi ako basta-basta magpapanggap. Kung gayon, pakiusap sa nakatatandang elder na buksan ang salamin sa harap ng lahat para mabigyang linaw ang lumang kaso ng pamilyang Lu. Talaan ng hurno ng pagsubok sa espada. Record ng hanay na pampatahimik sa buto. Handang sumaksi ang tuktok ng disiplina. Kung bubuksan, di buksan. Bawal ka nang muling gumalaw ng espada. Kung sakaling galawin ka nila, bawal. Kung siksiwuya ang humipo sa iyo, bawal. Kung masaktan ka, hindi rin pwede iyon. Gagawin ko ang makakaya ko. Sa ilalim ng langit. Batay sa kasong ito, alamin ang totoo at huwad. Elder, hindi ba aalisin muna ang anting pangkubli sa ilalim ng salamin? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ang anting pangkubli ay bawal ayon sa kautusan. Pakiwanag po, Elder. Iyon ay ipinag-utos sa akin ng pinuno ng sekta. Ano ang ipinag-utos sa iyo ng pinuno ng sekta? Ako. Hindi ako. Talagang binago ng pinuno ang tala ng kaso. Hindi si Lu Changjin ang demonyong buto. Sila ang gustong agawin ang buto. Si Ning Zeshuang, sa mga taong ito, ay kontrolado ng sumpa ng papet. Hindi pa sapat. Mayroon pang ilog ng espada. Mayroon pang hurno ng pagsubok sa espada. At ang pagkamatay ni Ning Zeshuang. Pinagana niya ang malaking hanay ng proteksyon ng sekta. Iyon ang hanay na pumipigil sa lungsod ng Wanjian. Gusto niyang patahimikin ang lahat ng may alam. Ang Giksuan ay nahawa ng masamang espiritu. Si Changjin ay nag-ipon ng lakas para sa paglilinis. Host, lumaki na naman siya. Ipinagpapalit niya ang pagkatao ng tao, kapalit ng tagumpay. Hindi na makalabas ng pinto. Talagang ikukulong tayo hanggang mamatay ng pinuno ng sekta. Ginagamit ng masamang espiritu ang lugar na ito para linlangin ang mga tao. Ang pagsasara ng lungsod ay para protektahan ang sekta. Mga Ginoo, mangyaring tumahimik. Ako mismo ang magbibigay sa inyo ng katarungan. Katarungan! Balak mo bang ibaon dito ang lahat ng nakaalam ng katotohanan? Umatras. Hihiram ka sa angkan ng espada. Diretsong babanggain ang hanay na pumipigil sa lungsod. Kung mabasag ang hanay, mabubuhay ang mga tao. Ikaw naman. Kakayanin ko. Sa orihinal na nobela, lagi niyang sinasabi na kaya pa niya. Hanggang sa huli, pumuti na ang buong buhok niya at napuno siya ng mga bakas ng espada sa buong katawan. Wala nang makakabawi sa kanya. Hindi natin siya pwedeng hayaang bumangga. Kung hihiram pa ulit sa angkan ng espada, talagang maubos niya ang sarili niya. Bawal. Anong bawal? Bawal nang humiram sa angkan ng espada. Mamamatay sila. Kung gayon, ang hanay na muna ang mamatay. Ning Zeshuang. Ano pang pakulo ang gusto mong gawin? Hanay na binuo ng libu-libong espada. Pinapagana ito sa tulong ng mga utos ng espada ng bawat salinlahi ng tagapangalaga ng sekta. Ginamit ito ng pinuno ng sekta para isara ang lungsod. Ngunit nakalimutan niyang may isa itong napakabobong tuntunin at pinaka-nakamamatay na tuntunin. Kinikilala ng utos ng espada ang tunay na may-ari. Tama! Ang pangunahing utos ang magpapasuko sa lungsod. Muling sinusuri ang pangalawang utos. Kapag sabay na binuksan ang dalawang utos, kung magkasalungat ang layunin ng mga utos, ang lungsod ang unang husga kung alin ang huwad na utos. Hindi ito makikinig sa iyo. Kakagatin ka lang nito. Wen Zhao. Narito, dalhin ang listahan ng mga tumalikod mula sa pik ng disiplina. Ipasok ang lumang utos ng espada sa loob ng sentro ng hanay. Baliktarin ang utos ng pinuno. Gusto mo akong magsugal ng buhay ko. Hindi ito sugal. Hayaan nating ang lumang alituntunin ng sekta mismo ang sumuri sa kanya. Harangin mo siya. Sabi ko na, bawal, mamamatay siya. Hindi siya mamamatay. Tanggapin ang utos, hindi ang kislap ng espada.
Narito ang peak ng disiplina. Pakiulit ang pagsusuri sa utos ng espada ng sekta. Shen Buyan. Alam ko na, hindi ako makakawala sa trabahong ito. Dalhin ang mga tagasanay ng espada sa labas ng lungsod at lusubin ito. 3 beses. Huwag ng sobra. 3 beses. 3 beses lang, sakto nang mapuno ito. Sa ika-4 na ulit, sasabog ito. Alam mo pati kung kailan ito sasabog. Tigilan mo ang daldal. Paano mo nalaman? Dahil marami akong nabasang libro. Anong libro? Mga lumang tala ng sekta. Ang linyang iyon ng host, pasok na kahit papaano. Huwag mo nang igalaw ang espiritual na lakas. Kung nagkamali ka sa kalkula, ako na ang magbabayad sa iyo. Ayokong magbayad. Gusto kong buhay ka. Bakit sa tuwing pinakamapanganib na sandali? Sa kanya sinasabi ang pinakamahirap marinig na salita. Sadyang para sa huni ng espada sa lungsod siya dumating. Mas mabigat ang panlabas na presyon. Mas matatag ang nabubuong pormasyon. Akala mo ilang tao lang ang makakabasag ng pormasyon. Kung ikaw lang ang kinikilala niya, natural mas matatag. Pero ngayon, 2 ang amo niya. Pinapatay ng pormasyon ng espada ang sarili nito. Kumakain ito sa sarili nito. Binubura nito ang mga peking utos. Ning Zeshuang. Akala mo kapag nabasag mo ang selyadong lungsod, panalo ka na. Hindi ko sinabing mananalo ako. Ang gusto ko lang ay hindi ikaw ang manalo. Sujuran. Ayos lang. Hindi ayos lang. Mas bumilis ang paghubog ng kaluluwa bilang espada. Hindi ito tatagal hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan. Huwag mo nang banggitin. Ilabas muna ang mga tao. Pwede bang mabuhay muna kayong 2 bago kayo magsingilan? Tumahimik ka at isama mo sila. Mabuti at nandyan pa rin ang sungit mo. Ibig sabihin, hindi pa ito nawawala. Mapoprotektahan mo siya ng sandali. Kapag naging isang espada ka, tingnan natin kung makikilala pa niya kung sino ang nasa kaluban. Buiset. Changjin, hindi pwedeng habulin. Bitag iyon. Madadamay mo lang ang sarili mo. Dagdag 1 ang progreso ng paghubog ng kaluluwa bilang espada. Hindi ko ibibigay, Lu Changjin. Sabi mo kanina, pagkatapos lang makalabas ng lungsod tayo mag-uusap. Hindi ito ang tamang oras. Kailan ba ang tamang oras? Kapag hindi na tayo hinahabol ng mga pursigero. Ang lahat ng disipulo ng ating sekta, agad habulin ang mga rebelde. Patayin agad, walang tanong. Kasuklam-suklam na tao. Malinaw na sila ang nagpakana. Gusto nila tayong palabasin. Patibong ito. Umalis. Kilos. Masyado kang bakante ngayon. Ito lang ang inaatupag ko ngayon. Kung patatagalin mo pa ito para sa kanya, lalo lang siyang maaantala. Kailangan kong asikasuhin ang 2 sugatang malubha. Sino ang nag-utos sa'yo na humarang? Sa pormasyon, ako lang ang mabilis. Ako ang sasalo. Kapag sinangga mo ito, aakyat ang guhit ng espada sa puso mo. Hindi pa rin ikaw ang sasalo niyan. Hindi ikaw ang dapat sumalo. Hindi ikaw ang masusunod. Sisidlan, mauna ka na. Pati ang mga humahabol, kinakabahan na para sa inyo. Kung lalaban pa tayo, hindi pa nawawala sa sarili si Lu Changjin. Ako na ang magpapalugi. Lumang daan sa Beishan. Si Shen Buyan ang maggagabay. Sino muna ang magsasalita? Kayong 2, mukha ninyong gusto na akong ihatid sa hukay. Siya muna. Ang pagguho ng Wansang Swordbone. Nasa huling bahagi na tayo. Ano ang mangyayari? Lulunukin ng mga bitak sa butong espada ang mga ugat ng espiritu. Sa bawat pagpigil mo ng pilit, mas bumibilis ang pagbitak. Gaano pa ito tatagal? 1 kabilugan ng buwan. At saka, siya, ang kaluluwa niya ay nagiging espada. Bumabibilis din ito. Paano pa natin ito pahahabain? Kaya kong paghaluin ang gamot. Kung gagamitin mo pa ang paraan ng pagpigil sa kaluluwa kasabay nito, baka makatagal pa ng kaunti. Ang kapalit, ang bangkay na ito ay dating walang lamang sisidlan ng isang walang pusong sword puppet. Habang mas ginagamit mo ang puso ng buhay para protektahan ang iba, mas lalo lang magiging espada ang kaluluwa. Kung gusto mong mapatagal ito, kailangan muling idiin pabalik ang panlabas na sapi ng sumpa ng puppet. Huwag masyadong magpadala sa damdamin. Huwag masyadong kumapit. Huwag masyadong magprotekta ng iba. Kailangan mong maging gaya ng dati. Kasing lamig ni Ning Zeshuang. Parang isang sword puppet na walang pakialam kanino man. Sisidlan.
Kaya kong pansamantalang selyuhan ang kaluluwa, pero mapapabagal lang ito, hindi nito mababaliktad ang lahat. Kaya pala hindi lang ito dahil kulang ang pagsisikap. Mas gusto ko siyang iligtas, mas lalo kong hindi mapigil ang sarili ko. Hindi na. Ano nang hindi na? Hindi na kailangang ibalik. Hahanap ako ng ibang paraan. Ito lang ang paraan para mapatagal ito ngayon. Kung gayon, hindi na natin ito patatagalin. Lu Changjin, gusto mo ba akong patayin? Gusto kong mabuhay ka. Hindi para ibalik ka sa pagiging isang walang pusong nilalang. Si Gu Qingtan ang maghahalo ng gamot. May sarili akong paraan para pigilan ang kaluluwa. Hindi ko pinapayagan. Ano nang karapatan mo para pagbawalan ako? Itulak mo ako palayo. At magpanggap kang isa ka ring hungkag na sisidlan. Iyan din ang pili mo. Mas mabuti pa rin kaysa mamatay. Akala mo hindi ko mahalata. At kung mahalata ko, ano ngayon? Lu Changjin, hindi mo ba matagal nang alam? Ang katawan kong ito ay hindi naman talaga mukhang buhay. Ngayong ibinalik ito, mas nakabawas pa sa abala. Nagpapakaguro ka na naman ba? Wala, meron ka. Huwag bumigay. Nasa labas na ang lahat. Gusto mo na naman ba akong iwan at umalis ng mag-isa? Nabubuhay pa ako. Pero kung ganyan ang buhay mo, ano pa ang kaibahan niyan sa kamatayan? Hindi na pwedeng maging mahina. Kapag nagpadala ka pa ng isang hakbang, masasayang lang ang pagsilyo sa kaluluwa. Madadamay rin siya sa gulo. Mas mabuti na iyon kaysa mamatay ka. Mula ngayon, lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong sundan. Huwag mo na akong gambalain. Hindi ko kaya. Ikaw ang bahala roon. Lilisan ako ng mas malayo. Paglingon mo, naroon ako. Sa utos ng pinuno ng sekta, suriin ang lahat ng sugatang tagasanay ng espada. Sino ang nasa karwahe? Isang malayang tagasanay ang naghatid sa punong angkan pauwi para magpagaling. Ang dati niyang sugat sa espada, hindi na siya aabot pa ng ilang araw. Kung gusto ninyong maghanap, bilisan ninyo, isang tagasanay ng espada na mamamatay na. Pati isang naghihingalong tagasanay ng espada, kailangan pang bihagin ang dakilang guro ng espada. Sabi mo lang kanina na ilang araw na lang ang itatagal ko. Pinaniwalaan nila iyon, naniniwala ka rin. Hindi mahalaga. Host, kakabukas ko lang ng kalahati ng selyo. Sa mga labi ng sinaunang aliping espada, nakasulat, ang Wanxiang Swordbone ay likas na kulang ng isang kaluban. Host, hulaan mo kung ang katawan mong ito. Para saan noon ito sinanay? Alam mo ba kung saan ito tumuturo? Mga labi ng sinaunang aliping espada. Sa lumang sulatan, 4 na salita lang ang nakatala. Kagubatan ng 10,000 espada. Naidiin na ng mga humahabol ng giksuan hanggang sa likod ng bundok. Sa mga labi o sa pagliko tayo, isa iyong sinaunang ipinagbabawal na lugar. Sa mga labi, hindi maniniwala ang mga humahabol na lalakad tayo papasok sa ipinagbabawal na lugar. Para ba makatakas ka sa mga humahabol? O para sa dalawang salitang ito? Pareho. Ang lugar na ito, mukhang hindi nito tinatanggap ang mga buhay. Hindi niya tinatanggap ang gustong kumuha ng espada. Mula na naman ba iyan sa lumang talaan? Huwag bunutin. Daan. Hindi ito daan. Tanong ito. Ano ang tanong? Kung nandito ba tayo para agawin ang espada? Kinikilala nila ang buto ng espada ko. Huwag mo silang idiin. Sila ang dudurog sa iyo, kaya ikaw ang pinapauna ko. Hindi para wasakin ang pormasyon. Dumikit ka at sundan mo siya gamit ang diwa ng espada. Gusto mo akong magtiis? Ikaw ang pinakasanay magtiis. Talagang sinunod mo siya, hindi siya ang sinusunod ko. Kinikilala ko siya. Wen Zhao. Pahiram ng lumang token ng espada. Gusto mo na naman itong isugal. Hindi ko ito isusugal ngayon. Hindi ito pormasyon na pangkulong ng tao. Pangselyo ito. Ito ang huling patong ng selyo. Sabi ko na nga at mali ang mga unang salita. Itinago nila ang pinakamahalaga sa talaan ng aliping espada. Wanxiang nabuto ng espada. Tanggapin ang 100,000 espada. Tandaan ang 100,000 galaw. Kahit dumiretso ako, hindi ko pa rin mararating. Kakagatin ang sariling amo. Mga tala ng espada ng mga nagdaang salinlahi. Hindi sila ang hindi nakatiis sa buto ng espada. Ang buto ng espada mismo ay likas na guguho. Sobrang sakim ng Wanxi ang nabuto ng espada. Kahit anong layo ng espada, kaya nitong lamunin. Habang mas marami ang nilulo nito, lalo nitong kailangan ng sisidlang kayang maglaman dito, na makakapigil dito, at sasalo sa balik na pinsala nito. Kaya ang pormasyon ni Xi Huya na pampigil sa buto, ay hindi para kunin ang buto. Gusto niyang hubugin ang baluti.
Gamit ang buhay na tao bilang espada na layon. At ang pira-pirasong kaluluwa ang magpapatibay sa anyo nito. Pinag-ensayo niya ang mga tao sa hurno ng pagsubok sa espada para gumawa ng isang baluti ng espada. Walang kahit isang nagtagumpay. Kaya lahat ng mga iyon ay namatay sa pagkapunit ng buto at sa balik na pinsala. Kaya hindi pala panaginip. May nagkalas ng mga alaala ko. At isiniksik ako sa katawan ng iba. Huwag muna tayong magpilit ngayon. Ipagpatuloy natin ang panonood. Ang naiwang katawan ni Ning Zeshuang. Ang sumpa ng puppet ay hindi pa napuputol, hindi pa tapos. Hindi pa tapos, hindi pa buo ang anyo ng baluti, hindi pa. Host. Itong katawan mo. Alam ko. Maging espada, kapag ang kaluluwa ko ay tuluyang naging espada. Maaari nitong punan ang huling puwang sa anyo ng baluting ito. Ang wansiyang na buto ng espada ay tatanggapin, at maibabalik sa ayos. Hindi na kailangang sunugin ni Lu Changjin ang sarili, para gamitin ang pagiging tao niya na supilin ang napakaraming espada sa buto. Kapalit nito, ako ay tuluyang magiging baluti, at wala nang bukas pa. Kaya hindi pala ako dapat mamamatay ng walang saysay sa linya ng kamatayan na ito. Gusto niyang ako, ang magligtas sa kanya. Ano ang naisip mo? Naisip mo na ba kung bakit siksi Wuya? Talagang gusto ang buto ng espada mo. Ito nga. May tinatago ka na naman sa akin. Marami na akong naitago sa iyo. Iba ang isang ito. May daan sa likod ng bitak. Mabilis na susunod ang mga humahabol at hahanapin ang daan ayon sa bakas ng layo ng espada. Wen Zhezhao, isama mo ang mga tao at mauna kang tumawid. Shen Buyan, itago mo ng maayos ang utos ng espada. Gu Qingtan. Huwag putulin ang gamot, ituloy ang pag-inom. Dapat sana narito ako para magligtas ng sitwasyon. Paano na uwi sa host ang pagiging kaluban ng espada? Sino ang nagtakda nito? Babalik ako. Kaya ang katawan kong ito ay talagang inihandang baluti para sa kanya. Gusto mong gamitin ang sarili mo bilang baluti ko. Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko. Gusto mong mamatay. Paano mo nalaman? Guro. Naririnig ko ito palagi. Sa entablado ng pagsubok sa espada, kahit hindi ka naman nagsasalita, sinabi mo pa ring huwag matakot. Sa bilangguan ng paglilinis ng espada, tinitingnan mo ang mga plakang iyon. Sa isip mo, sinabi mong hindi sila dapat mamatay. Sa pormasyon ng pagsasara ng lungsod, hinarangan mo ako at tumayo sa harap ko. Ang nasa isip ko ay huwag na itong hayaang muling magliyab. At saka, kanina pa, nakita mo ang blangkong kaluban ng espada. Sa puso mo, ang nais mo ay iligtas ako. Ako, ang sabi ko nga, hindi tama ang lamat sa kasunduan ng espada. Ang naririnig niya ay tibok ng puso mo, hindi sa akin. Buti na lang at hindi niya ako naririnig. Kung hindi, matagal na akong nabunyag. Tapos na, nabisto niya agad ang huling baraha. Ano na naman ang iniisip mo? Umatras. Pangako mo sa akin. Ano ang ipapangako ko? Kung hindi umubra ang paraan, sabihin mo sa akin. CJ. Host, kalahati lang ang totoo sa sinabi mo. Sobra na. Sapat na ang kalahating pag-asang totoo, basta handa siyang maghintay. Magkubli muna tayo rito ngayong gabi. Bukas na tayo muling maghanap ng paraan para sa kaluban. Hindi ka na nagpapalamig. Nakakapagpalawig ng buhay ang pagkunwaring malamig. Ngayon, nakahanap na ako ng paraan. Inom. May kamay ka naman. Ikaw ang magpakain sa akin. Pero malubha ang sugat ko. Kuya Lu, sapat na ang magpanggap na mahina at makalusot minsan. Huwag mo itong gamitin sa harap ng sarili nating mga tao. Mapait ang gamot, tandaan mo. Iyan ang sabi ni Gu Qingtan. Hindi ko sinabi iyon. Kung gayon, hula ko lang. Nako, host, sinisimulan mo na namang pakitunguhan siya ng mabuti. Mabilis, mag-isip ka ng isang bagay na nakakapalamig. Espadang yelo, pitselang yelo, o bloke ng yelo, ayos lang. Isang gabi lang. Hayaan mo akong maging mabuti sa kanya ngayong gabing ito. Pag gumaling na siya, saan mo gustong pumunta? Bakit bigla mo itong itinanong? Sabi mo pwede pang ituloy. Kung gayon, dapat may bukas pa. Pumunta tayo at tingnan ang dagat. Dagat, hindi pa. Hindi pa. Kung gayon, sa dagat tayo, kung saan mas malakas ang alon kaysa sa bugso ng espada. At doon, hindi puro sigaw ng laban at pagpatay ang maririnig. CJ, maghanap pa tayo ng lugar na walang nakakakilala sa atin. CJ, hindi ka na pwedeng gawing batong pagsubok ng espada. At hindi ka na pwedeng basta kumapit sa buto ng espada. CJ, bakit lahat na lang ay ka? Dahil ikaw ang nagsabi. Ang katayuan ko, kaya kong isuko.
Pero hindi pwedeng wala ka. Mabuhay muna tayo, saka na ang iba. Kakayanin ko. Ako rin. Isipin ang dagat, isipin ang gamot, isipin ang landas ng bukas. Huwag mong gawing espada ang isip mo. Huwag mong isipin ang pamamaalam. Alam mo rin pala ito, pansamantalang harang lang. Kapag nakabalik tayo, dagdagan mo ako ng isa pang merienda. Nawawala ka na naman sa isip. Iniisip ko kung paano tayo tutuloy bukas. Kasama mo akong mag-isip. Host, handa na ang huling patong ng marka ng espada. Nakahanda na. Talaga bang gusto mo? Hintayin mong maayos ko ang buto ng espada para sa iyo. Saka ka na makakapunta at makakakita ng dagat. Huwag kang umalis. Nabasag ang pormasyon ng depensa. Napasok na sa mga guho ang mga tao ng giksuan. Huwag gumalaw. Naku. Nakita mo na ba? Hindi pa nababasag. Hindi sila karaniwang humahabol lang. Itinutulak nila papasok ang bantay na pormasyon ng mga guho. Gumuho na ang buong landas ng espada sa unahan. Ang sentro ng pormasyong pampigil sa buto ay pilit na nilapitan ni Xihuya. Nakalock ang sword bone ni Lu Changjin. Hindi na pwedeng patagalin pa. Lu Changjin. Ang Wanxiang sword bone ay dapat mapunta sa sword heart ng sekta. Ning Zeshuang, matagal mo na siyang pinoprotektahan. Balang araw, makikita mong ibabalik niya ang buto. Panaginip mo lang iyan. Akala mo may puwang ka pa para lumaban. Kapag gumalaw ang kanyang espada, hindi na mapipigil ang pagbagsak. Ako na ang mangunguna para wasakin ang pormasyon. Hindi pwede. Sadyang iniwang daan ito ni Xihuya. Gusto niyang akitin ang lahat papasok sa sentro ng pormasyong pampigil sa buto. Kung hindi tayo papasok, mamamatay si Lu Changjin sa paghatak niya. Papasok man tayo, kamatayan pa rin ang kahahantungan. Pumasok. Chai. Pagtiwalaan mo ako kahit isang beses. Wen Xezhao, bantayan mo si Nagukingtan at Shen Buyan. Nakarating na sa sentro ng pormasyon, lahat, umatras sa labas ng sword formation. Ano nang gagawin mo? Ipagpapatuloy ko ito. Sinabi ko na, may nahanap akong paraan na walang mamamatay. Kapag na-activate na ang sword seal ng host, hindi na ito mapipigil. Alam ko, kung babawi ka ngayon, may oras ka pa. Huli na. Sobrang sakit na nito. Bitawan mo siya. Lu Changjin, dapat mong maunawaan na tayong dalawa ay parehong nagmula sa hornuhan ng pagsubok sa espada. Kung walang magpapatigil sa Wanxiang sword bone, sa huli ay itutulak ka nitong maging demonyo ng espada. Kaya ba, kinuha mo ang buhay ng lahat? Para hubugin ang iyong kaluban, pinapakinabangan ko lang sila. Kahit ang sakit na naranasan mo, ginagamit mo pa para manakit ng iba. Kaya pala, habang buhay ka ng kadena lang. Malapit nang mabasag ang sword bone. Wen Xezhao, akayin mo silang umatras. Ikaw naman, ako ang magpapatuloy nito. Hindi pwede. Bumalik ka. Nangako kang magtitiwala ka sa akin. Host? Paano mo nagawa? Pasensya na, hindi kita masusunod ngayon. Ang magiging kaluban ng espada, pinabayaan mo pa siyang siya mismo ang maging kaluban. Impossible. Paano magkakatugma ng ganito ang kanyang kaluluwa at ang sword bone? Dahil mali ka na mula pa sa simula. Ang kaluban ay hindi para manupil ng tao. Nandyan ito para mabuhay ang tao. Chai. Huwag ka nang lumingon. Mabuhay ka ng maayos. Chai. Nandyan ka pa ba? Chai. Mas mangmang pa siya kaysa kay Ning Zeshuang. Alam niyang siya ay kaluban lang. Pero itinataya pa rin niya ang buhay niya para punuan ang walang hanggang hukay na ito. Siyempre, alam ko. Alam mo ang iniwang balat ni Ning Zeshuang ay ang pinakaginusto kong kaluban ng espada. Kung susunod lang siya,
Matagal na sana niyang natulungan akong linangin ang Sword Heart ng sekta. Ano ba ang tingin mo sa buhay ng tao? Hindi mo naunawaan ang bagay na nagpapaligtas sa buhay ng tao. Mga taong nagmula sa hurno ng pagsubok sa espada. Sino ba ang hindi nagtataya ng buhay kapalit ng buhay? Ang hirap na dinanas ko. Bakit ako lang ang nakakaalala? Kaya ipinasa mo ang pasakit sa lahat. Magkapareho lang tayong dalawa. Hindi mo ba rin nilipol ang buong angkan gamit ang 10,000 espada noong nakaraang buhay mo? Kung mas masasaktan pa ng kaunti, mas magiging katulad mo ako kaysa sa akin. Nagwala ka at isinama mo sa kapahamakan ang lahat. Siya ang namatay para sa akin, hindi para gawin mo akong ikaw. Gusto mong bumaling laban sa iyo ang utos ng espada. Sa pamamagitan nito, ikinukulong mo ang mga tao. Kung gayon, dapat muna nitong igapos ka. Mga kaluluwang namatay ng angkan ng Lu, at ang mga marka ng espada na iniwan ng mga naunang salinlahi sa hurno ng pagsubok sa espada. Narito ang tuktok ng kautusan. Muling susuriin ang dating kaso. Kaagad na bubuwagin ang sistema ng hurno ng pagsubok sa espada. Kaya pala hindi tumakas ang nakatatanda kong kapatid sa pagsasanay. Ipinasok siya sa hurno ng pagsubok sa espada. Ay sesil at itatago ang lahat ng kasong sangkot. Isa-isang rerepasuhin ang tuktok ng kautusan. Ang binagong talaan ng mga pangalan. Ang mga pangalang binura. Mula ngayon, isa-isa itong pagbabayaran pabalik. Lu Changjin. Akala mo kapag winasak ang pormasyon tapos na ang lahat, makakabalik na siya dahil doon. Makakabalik ba o hindi? Ako ang bahala roon. Kung mas kamuhian mo lang ng kaunti, kung mas marami ka pang mapapahamak sa kanya, baka tumahimik ka. Sa huli, pinili mo pa rin siya. Ang pinili ko ay ang taong ginawa niya sa akin. Tapos na. Saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Nakaalis na siya. Hindi niya sinabi na patay na siya. Ang kaluluwa ay naging espada, kahit isuko ang sariling buhay at tadhana. Ay, magandang balita. Ngayong araw, naalis ko ang 37 paraan ng muling pagkabuhay. At ang masamang balita, sa natitirang 3,000, wala ni isa ang mukhang salita ng tao. Iyan ang tawag mo sa pagbabalita ng kamatayan. Gaano katagal ka pang maghahanap, hanggang makita ko? Paano kung hindi makita? May mahahanap din. Achi. Hindi ako naging siya. Patay na rin ang ikapitong ilawan. Nabigo na naman si Achi. 100 taon nang nagkakawatak ang kaluluwa. Walang anumang paraan ang makalulutas. Iyan ang isinulat nilang lahat. Pero ipinangako mo sa akin na isasama mo ako para makita ang dagat. Wala ka namang mismong sinabing hindi ka darating. Kaya hindi pa iyon itinuturing na paglabag sa pangako, tama. Huwag kang magmadali, hindi pa ako tapos maghanap. Kahit maghanap pa ako ng 100 taon, ayos lang. Babalikan kita, anuman ang mangyari. Achi. Ikapitong araw na mula nang pumunta si Lu Changjin sa hilagang hangganan. Shen Buyan, tumahimik ka. Wala naman akong nasabing mali. Ang mapusyaw na puting espada na iyon, 100 taon nang hindi hinugot sa kaluban. Panahon ng tanggapin ang kapalaran. Ikaw, makinig ka. Ano? Gukingtan, bakit ka nanginginig? Kumakalansing ang mga espada. Protektahan siya at huwag hayaang makasakit ng tao ang enerhiya ng espada. Host? Ang huling nasa talaan ng misyon. Hahayaan kitang mabuhay. Hindi ako walang buhay. Hindi ito maituturing na sakripisyo. Sumama ako sa iyo sa loob ng 100 taon. Isang patay na bagay. Sa huli, natuto rin akong hindi makapagbitiw. Sa susunod na landas, hindi ko na makita. Mabuhay ka ng maayos. Nagmulat na ng mata si King Tan. Buhay na siya. Totoong buhay na siya. Huwag kayong maingay. Sino kayo? Lu Changjin, tumigil ka. Kagigising lang ng kaluluwa niya. Hindi pa matatag ang kamalayan. Kung papasok ka ng ganyan ang ayos mo, matatakot mo siya. Ikaw muna. Wen Xezhao, hinanap ko siya ng 100 taon, kaya hayaan mo ako. Tingnan siya muna.
Hindi mo nga maprotektahan ang sarili mo. Paano mo siya poprotektahan? Harangan mo siya, Shen Buyan. Hayaan mo na siyang dumaan. Ang taong 100 taon nang naghihintay. Hindi mo siya mapipigil. Guro. Sino ang tinatawag mo? Ikaw ang tinatawag ko. Ako, sino ba ako? Ang pangalan mo ay Xuxichi. Xuxichi. Iyan ang pangalan ko. Ikaw naman, Lu Changjin. Magkakilala tayo, magkakilala. Ano ang relasyon natin? Ikaw ang guro ko. Ikaw ang humila sa akin palabas mula sa putik. Ikaw ang tanging taong hindi ko kailanman malilimutan sa buhay na ito. Ikaw ang hinanap ko sa loob ng 100 taon. Ang taong binalikan ko kahit isugal ko ang buhay ko. Ako ang alagad mo. Ako ang guro mo. Pero wala akong naaalala. Alam ko. Bakit parang napakahirap niyan para sa iyo? Ano nang pinagtatawanan mo? Mas pangit tingnan ang tawa mo kaysa iyak mo. Dahil nagising ka na. Nagising na. Bakit pa ako malulungkot? Huwag mo na siyang alalahanin. Sa tuwing lalapit ka sa kanya, mas lalo kang masasaktan. Huwag kang lumapit. CJ. Hindi ako lalapit. CJ. Gusto kong mapag-isa muna. CJ. Parang nanaginip ako. Sa panaginip ko, may napakalaking dagat. Nakatayo sa tabing dagat. At nakatalikod sa akin. Matagal na niya akong hinihintay. Sino ang taong iyon? Kapag naaalala ko siya, naiiyak ako. Wala na, pasensya na. Talagang hindi ako makabangon. Pinalabas ka niya. Hindi niya ako pinalabas. Natakot siya sa akin. Tanggapin mo na. Buhay siya. Kahit ano, ayos lang. Hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko rin alam kung sino siya. Pero bakit habang pilit ko siyang kinakalimutan? Mas sumasakit ang puso ko.